Nakikita natin ang isang mahiwagang pintuang bato na iluminado ng mga sulok kung saan sa loob ay isang matinding labanan ang nagaganap. Tumakbo, isang batang lalaki na may kahel na buhok ay ibinibigay ang kanyang lahat para maiwasan ang mga atake ng halimaw. Habang nagtataka kung posible nga ba iyon, nalaman namin na sa kanyang buhay, siya ay nagkaroon ng nakilala na ang isang dragon, nahulog mula sa bangin matapos atakihin ng isang halimaw na parang Pugita monstrong, at kinailangan pang sumakay sa isang may pakpak halimaw na nakikipaglaban sa isang nilalang na may pulang buhok at gintong baluti. Ang batang lalaki na hinahawakan hinatak ng halimaw kaagad na aalala na hindi pa matagal na siya ay isang karaniwang walang trabaho na 30 taong gulang pero nauwi sa medyo hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ang gusto lang niyang malaman ay kung paano naabot niya ang puntong ito at kung ano ang sumpang kapalaran ang naghihintay sa kanya. Kami bumalik sa nakaraan nang ang batang lalaki ay nasa ang totoong mundo habang naglalaro sa kanyang kompyuter. Bigla, tila may isang imbitasyon mula sa isang taong tinatawag na Diyos ay dumating. Naakit, sinabi ng binata na may isang tao na may madaling buhay tulad ng kanya, pagkatapos ay nagtatapos na kung iyon ay totoo, hindi ito magiging kasing kahanga-hanga. Tumutukoy sa isang ikalawang pagkakataon sa buhay, matutuklasan natin na ang buhay ng pangunahing tauhan ay maaaring ibuod sa 3 linya. Kung saan nagsimula ang una nang mapadpad siya sa isang ampunan, ang pangalawa nang umalis siya sa ampunan at nagsimulang magtrabaho sa isang pabrika, at sa wakas ngayon sa edad na 30, nagtatrabaho siya ng part-time mga trabaho habang nag-aaral para sa civil service examen. Ang tanging kasiyahan niya ay ang laro sa kanyang screen, na tinatawag na Shimos, kung saan hindi lang siya isang veteranong manlalaro, iniisip sinasabi ng pangunahing tauhan na lahat ng mayroon siya pagmamayari ay kasya sa kanyang isang silid na apartment, at nagtataka kung magiging iba ang mga bagay kung mayroon siyang gabay. Bigla, isa pang dumating ang imbitasyon mula sa Diyos, na nagpapasaya sa batang lalaki na nasa sabik. Nagpadala ng mensahe, siya sinasabi niyang sumasang-ayon siyang sumali sa ika-11 round. Gayunpaman, nang tanungin ng misteryosong gumagamit nagsisimula pumapasok sa kanyang isipan. Pagkatapos mag-type isang mensahe at nakatanggap ng isang mahiwagang sagot, nagsisimula nang mawalan ng interes ang aming batang lalaki. Pero bigla, may isang boses na narinig sa kanyang headphones, sinasabi nitong gusto nitong makita kung talagang makakaligtas siya. Isang malakas na liwanag nagsisimulang lumabas mula sa screen. At ang pangunahing tauhan ay biglang nawawala na parang mahika, nagigising sa isang kakaibang lugar na parang kung siya ay kinidnap. Misteryoso tinanggal ng mga tao ang hood mula sa mukha ng bata mukha, at isang lalaki na lumapit ay nagsabi na siya ang ikatlong prinsipe ng Mahika Imperyo. Malalaman natin na sa buhay na ito, ang pangunahing tauhan ay tinatawag na Yellow Ian Elo. Hindi naiintindihan ang kahit ano, siya lang nanunood hanggang may isa sa mga lalaki ang humiling na alisin ang piring mula sa kanyang bibig. Pagkatapos na iyon, lumuhad ang pinuno ng grupo at hiniling sa binata na itaas ang kanyang ulo, buksan ang kanyang mga mata ng malaki, at tingnan siya. Nervyoso, nagtataka si Bolt kung aling linya ng buhay nasa anong linya siya ng buhay. Sinabi ng lalaki na bagay sa kanya ang mukha, talagang bagay sa kanya. Pagkatapos mag-isip ng kaunti sandali, napagtanto ng aming batang lalaki na nasa bahagi siya ng laro kung saan ang pagpatay sa prinsipe nagaganap ang pagpatay. Sa isang malungkot na tono, sabi ng lalaki mas mabuti kung hindi na lang siya magtatangkang gumawa ng kahit ano subukan ang kahit ano habang si Bolt ay nagtataka lamang kung ito ay isang uri ng biro. Paglingon paligid, nagbabala ang leader na sa araw na iyon araw, ang binata ay papatayin sa ang pangalan ng Republika. Nervyoso, siya sinasabi niyang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, pero inilagay ng lalaking may kapo ng balikat ang espada sa ang leeg at sinabing-sinabi na niya sa kanya ito ay hindi biro. Katas ng prisa sinabi ng lalaki na kahit na ang batang lalaki ay isang degenerate na prinsipe, kapag nalaman ng emperador malaman niya, hindi niya ito palalampasin. Pagkamulat ang kanyang mga pandama, sa wakas ay nauunawaan ni Gus Ian hindi ito isang biro. At ngayon siya ay ang ikatlong prinsipe ng imperyo ng Bolt, kilala sa kanyang catamaran at kakaibang ugali-ugali. Maging isang disposable NPC na ang nagwawakas ang buhay sa kaganapang iyon. Naiintriga, ang nagtataka ang pangunahing tauhan kung sino ang kumokontrol siya kung siya na ngayon ang NPC. Nagpapas siya upang makuha ang atensyon ng isa sa mga lalaking may suot na kapote. Lumapit muli,
Ang pinuno ng grupo ay nagtatanong kung ang ikatlong prinsipe mayroon bang huling salita. Nangangalumata, ang batang lalaki sabi niya hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Hindi siya ang ikatlong prinsipe. Ang lalaki sinasabi sa kanya na tumigil sa pagsisinungaling, sinasabi na ang kanyang pulang mga mata ay sumisigaw ng karangyaan. Kasama sa kanyang matabang katawan, na nagpapakita na siya ay ang ikatlong prinsipe. Nagulat, si Gloss Ian nagtataka kung bakit hindi siya naging protagonista at isa lamang disposable tauhan. Pagkatapos ay malakas na nagtatanong kung ano kanyang espada, sabi ng lalaki na sisiguraduhin niyang ang kamatayan ay mabilis at walang sakit. Sisingilan sa buong bilis, nakapikit ang kanyang mga mata, ang sinasabi ng pangunahing tauhan na hindi siya pwedeng mamatay ng ganito, sa kabila ng lahat, may mga bagay pa siyang gusto niyang makamit. Bigla, ang mundo parang nawawalan ng kulay. Binubuksan ang kanyang muling binuksan ang kanyang mga mata, nagtataka ang aming batang lalaki kung bakit hindi siya nakakaranas ng sakit at kung bakit lahat ay nakatigil. Lumalabas ang isang mensahe na nagsasabing nagsisimula na ang laro at ang manlalaro kontrolado ni Glowzian ay nakatanggap ng isang misyon na tinatawag na Escape the Crisis. Iniisip ng bida na nagtatapos na dahil tumigil na ang lahat, siya ay magiging magagawang umusad sa senaryo. Isang bagay na kailangan kong gawin sa isang maikling panahon bago ang lahat babalik sa normal. Isa pang mensahe lumalabas na nagsasabing ang pagpili ng magsisimula ang mga Destiny card. Malalaman natin na ang mga card na ito ay nagbibigay bukod sa iba pa mga dagdag na stats, natatanging kakayahan, at natatanging kagamitan. Kaya nga ang pagpili ng tamang card ay nangangailangan ng kasanayan at ang susunod na round ay mangyayari lamang pagkatapos maabot ng manlalaro ang isang tiyak na antas. Nababahala, ang aming bata ay maaari lamang manalangin na may dumating na mabuti. Biglang may kidlat na lumilitaw, nagbigay daan sa tatlong baraha. Iniisip ng batang lalaki na sinasabi na sa sandaling gawin niya ang pagpili, ang magwawakas ang pagyayelo, na maaaring magresulta sa ang kanyang kamatayan o ang kanyang pagpapatuloy sa laro. Kahit natatakot, nagpasya siyang panahon na para ibalik ang baraha. Ipinapakita na siya rin ay curious kahit na nasa ganitong sitwasyon isang sitwasyon, nakangiti. Ang pangunahing tauhan hinihiling na ipakita agad kung siya ba ay nanalo ng malaking premyo o nahulog sa kapahamakan pagdurusa. Malalaman natin na sa mundong iyon mayroong isang patakaran tungkol sa unang shuffle kung saan ang manlalaro ay garantisadong mayroon isang melee combat card na nagbibigay daan sa isang madaling simula. At makikita natin na ang karaniwang grado ng tatlong baraha Gilyosayan ay B. Sinusuri ang sitwasyon, nagpa siya ang pangunahing tauhan na ipagpalit ang lahat para sa isang bagay ng grade A. Kaya't binabaligtad niya ang una baraha, na ang gladiador na alipin ay isang grade F na card. Nagulat ang batang lalaki nagtataka kung ito ay isang uri ng biro, pero nang ibinaligtad niya ang susunod na baraha, siya napipilitang makuha ang ikatlong klaseng aktor ngantas D. Nagtatamo ng malamig na pawis, nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay naaalala na ang karaniwang grado ng unang draw ay B, na nangangahulugang marahil ang susunod na baraha ay grade S. Determinado, lumipat si Galio Ian sa kanyang huli pagkakataon. Isang napakaliwanag na ilaw ang lumilitaw, sinundan ng makulay na pagsabog na pinipilit ang batang takpan ang kanyang mga mata. Pero kapag tumingin siya muli sa hinaharap, ang napagtanto ng pangunahing tauhan na nakakuha siya ng isang transcendent card, na nagtatampok sa kanyang pabalat na walang iba kundi ang dakilang salamangkero sarili niya. Buka ang bibig. Siya muli nagtatanong kung ano ang nangyayari dahil isang transcendent level card ay halos imposibleng makuha, lalo na itong maaga pa, karaniwang lumalabas lamang pagkatapos ang pinakamataas na yugto ng malayo ang laban, nakatitig matatag na nakatingin sa baraha habang may espada pa ring nakapatong sa kanyang leeg. Nagtataka si Galoshan kung nangyari ito dahil nandyan siya bilang isang NPC dahil ang kanyang kamalayan ay nakatrapo sa isang karakter na hindi ginawa ng isang manlalaro, na may ganap na naitatag na kwento at wika. Bilang karagdagan ang katotohanan na ang mga miyembro ng Bolt ang imperial na pamilya ay mga natatanging salamangkero, kahit nalilito, napagpasyahan ng pangunahing tauhan panahon na para pumili kung aling baraha ang makakapagligtas ang kanyang magandang maliit na leeg. Ang masamang balita na hindi ito magiging ang dakilang salamangkero baraha na gumagawa niyan, kahit na ito ay antas na lampas sa karaniwan. Sa ngayon, maaari lamang siyang tanging tatlong kakayahan lamang ang maaring gamitin mula sa baraha.
Nalaman namin na ang dakilang salamangkero may kasanayan na tinatawag na super spatial control, na gumagana lamang laban sa mga mahika na armas. Ang pinakamahalagang katotohanan na ang lahat ng mahika ay nangangailangan ng oras upang makakuha mana mula sa core na matatagpuan sa paligid ng puso ng mage. Na may luha sa kanyang mga mata, Hiluzen ay nag-iisip na kahit na ganoon, hindi niya maaaring pagsayang pagkakataon na piliin iyon baraha, na nagtatapos na marahil sa halip na mawawalan ng bait, siya'y muling isisilang, kahit kung bihira mang mangyari iyon sa mga NPC. Na interesado, sinabi ng bata na hindi niya alam pagkatapos nag-alok ng isang top-level card na parang lahat ay isang biro. Nahuli sa kanyang mga alaala, siya naaalala ng may lumabas na mahiwagang boses ng kanyang mga headphone. Pagkatapos ay pinili ang Great F card para makaligtas, kahit nasa kaibuturan siya'y galit na galit dahil itinapon ang isang transcendent card sa basurahan. Tumingin sa card, nangangako ang pangunahing tauhan makikita niya ulit ito balang araw. Habang nananalangin na ang kanyang pagpili ay makakapidyo sa kanya mula sa pagkawala ng kanyang bait, isang mensahe ang lumalabas sinasabing nakakuha siya ng 3 natatanging mga shields mula sa gladiator at na ang laro ay magpapatuloy sa loob ng 5 segundo. Naiinis, tinatanong niya kung sino ang tanga na nanggugulo na siya ay iniisip. Sabi ng aming bata na kahit na sa orihinal na kwento ang kanyang namamatay ang karakter, hindi mangyayari iyon sa kanya nakatrap sa katawan na iyon. Bigla, ang laro nagpapatuloy, ngunit walang mensahe na lumalabas ipinapaliwanag kung paano gamitin ang nakuhang mga kakayahan. Ang lalaking may hawak ng espada matapos ang pag-atake ay humarap sa likod at umalis. Lumapit sa iba, sabi niya oras na para umatras sa kahabaan ng naunang nakaplano na ruta. Gayunpaman, may isang tao binalaan siya na ang ikatlong prinsipe ay hindi patay. Nagulat, tinanong ng commander kung paano posible iyon kung pinutol lang niya ang kanyang leeg, pero sumisigaw yung isa na hindi nangyari iyon. Mangyari, natataranta, nagpapasalamat si Galio Ian sa instinctively figuring out how to gitling mas mahigit instinctively figuring out how to I-activate ang kasanayan. Ipinapakita na siya pinili ang card na iyon dahil sa pagitan ng mga manlalarong may kabastusan, medyo sikat ito, kahit na madalas na walang silbi ang mga kakayahan. Lumapit sa batang lalaki, ang commander tinanong kung paano pa rin nakakabit ang kanyang ulo sa ang kanyang leeg, sinasabi na hindi niya alam kung ano ang ginawa niya, pero walang makakapidyo sa kanya mula sa pag-alis doon na patay. Kumilos, tinawag ng bida si Bam Alot na basura, na nag-iwan sa lahat ng medyo nagulat. Ang tinanong ng commander kung paano niya nalaman ang pangalan nito pangalan. Tumayo, tinanong ng aming batang lalaki, paano siya naglakas loob na hindi makilala kung sino naninirahan sa katawan na iyon, na nagpapakita sa susunod na siya si Ilm, ang Diyos ng paghihiganti at ang pinuno ng grupo. Iniisip ang ating sinasabi ng bata na alam niya na lahat ng naruroon mga pari ng mataas na simbahan ng Olam, mga mamamatay tao na naglilingkod sa orden ng paghihiganti dahil bahagi ng simbahan ang hukbong revolusyonaryo at iyon ang dahilan kinidnap nila ang ikatlong prinsipe upang patulsikan ang imperyo na isa sa 3 pangunahing pangkat sa laro. Kaya kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang talento sa pag-arte para manatiling buhay. Tumatalon na parang sa isang paraan ang bida ay inuutusan silang palayain siya kaagad. Sa hindi makapaniwala, si Belaila tinanong kung sinasabi niya na ang matabang katawan na iyon ay ang sisidlan ni Lord Olm. Sumisigaw, Jalosin ay nagtatanong kung paano naglakas loob ang lalaki ituro ang daliri sa katawan na kanyang tinitirhan. Habang hawak ang mga pisngi nito, nananatili ang mga tingin, nagtataka ang aming batang lalaki kung sobra na ang ginawa niya ito, saka nagtatapos na hindi, pagkatapos ng lahat, mayroong 12 Diyos sa mundong iyon na mahilig bumaba sa mga mababang kaharian, kabilang ang Diyos ng paghihiganti, na tapat sa kanyang larangan at mahilig makialam sa bawat digmaan o labanan, madalas na nagpapakita sa kanyang mga tagasunod, na para sa kanya ay isang swerte. Ang commander ay nagtanong kung maibibigay ni Olam ang kanyang mga karapat-dapat na tagasunod ng kaunting banal pananampalataya. Galit na galit, tinanong ng bida kung ang lalaki ay iniisip na hindi niya napansin na ang gintong Diyos-Diyosan sa kanyang altar ay gawa lang sa ginintuan. Ang tanong ay nahuli si Bam Alo, sa hindi inaasahang pagkakataon. Ipinagpapatuloy ang kanyang akto, Jalozing nagtatanong kung gusto nilang mamatay sa paggawa ganon, muling inuutusan na may magkalas sa kanya kaagad. Mabilis,
Dalawang lalaking may kapote ang lumapit at habang inaalis ang mga buhol, nagsisimula silang humihingi ng tawad. Iniisip ng bida sinasabi na ang plano niya ay nagtagumpay lamang dahil walang nag-expect inaasahan ang ikatlong prinsipe na gagawa ganon. Hindi man lang si Bame Alondemar, ang pinuno ng Order of Paghihiganti, na malamig at mapanlikha. Yumoko, humingi ng tawad ang lalaki sa bata. Hawak ang kanyang palso, tinanong ng aming batang lalaki kung iyon na lang ang kaya niyang ibigay, saka inutusan lahat ng naroroon na lumuhad. Ang mga nakakodigo sumunod lang, at sa lupa, humihingi sila para sa tawad muli habang nagmamakaawa para sa awa. Sa simula, sinabi ng commander na isang karangalan na makaharap ng personal sa kanyang guro, ngunit nais niyang alam kung bakit siya bumabal ng direkta kung siya maaaring nagpadala ng isang banal na mensahe sa punong pari. Nag-iisip, ang pangunahing tauhan nagpasya na ang kanyang kasinungalingan ay hindi ganap na damhaikit at may isang lalaki pa sa ang sulok na hindi pa lumuhad. Lumapit sa pinuno ng orden, sinabi niya na si Prinsipe Glos Ian ay magiging isang piniling apostol at kaya't walang sino man maaaring hawakan siya. Pagkarinig niya ay nagpapagalit kay Bame Alo ay kumagat sa pain hanggang sa punto nang nagsisimulang matakot na mawalan ng sarili niyang posisyon. Nagpapatuloy, ang pangunahing tauhan sinasabi na ang ikatlong prinsipe ay magiging bahagi ng revolusyonaryong hukbo sa kalaunan sumali sa hukbong revolusyonaryo. Habang iniisip na tiyak na susuriin ng lalaki muriin sa mataas na pari, na nangangahulugang mayroon pang ibang tao sa likod ng lahat, isang panloob at panlabas na tagapagtulungan mula pa isang prinsipe ng imperyo ay hindi kailanman magiging iniwang mamatay. Pag-iingat, sabi ni Glo Ian sinasabi na hindi na babalik ang ikatlong prinsipe sa palasyo, kundi pupunta sa Orax upang maghanda na maging apostol. Sa makatuwid, Bimilo ay dapat protektahan at tretuhin siya ng ang pinakamataas na paggalang. Nalaman namin na ang Orax ang pinakamalaking lungsod sa kanluran at ang kabisera ng hukbong revolusyonaryo, itinuturing na teritoryong kaaway para sa imperial mamamayan. Bilang karagdagan sa pagiging isang lugar kung saan ang kaalaman ay kapangyarihan, na ginagawang magandang pagkakataon para sa pangunahing tauhan na lokohinang sistema. Tumayo, sabi ng aming bata panahon na para umalis. Habang iniisip na kung gusto niyang gawing Diyos ang karakter na iyon na basura sa isang Diyos, kailangan niyang mandaya. Pagkalipas ng ilang sandali, sa gubat, nakikita natin ang mga miyembro ng Order of Vengeance nag-aalok ng pagkain sa pangunahing tauhan sa isang medyo hindi mapigilan na paraan. Nahihiya, sabi ni Gilohian sinusubukan niyang magbawas ng timbang, at humihiling sa mga lalaki na alisin ang pagkain mula sa kanyang mukha. Gayunpaman, sinasabi ng mga nakasombrero na sinasunod nila ang mga utos ni Olam, na nagpapaisip sa ang anak natin ay napagtanto na tila walang sino man parang may hitsura ng isang mamamatay tao, tumatanggi ang pagkain muli. Sabi niya kailangan niyang pigilan ang sarili, pero isang lalaking may malaking sabi ng ngiti ng lalaki na pwede nang tumigil ang bata sa pagpapapayat bigat dahil mayroon siyang perpektong katawan mula pa sa simula. Bigla, dumating si Bimo, at tinatanong kung bakit nandoon ang kanyang mga tauhan sa halip na magbantay. Parang ba sila nakalimutan nilang nasa imperial teritoryo, mabilis na nagkawatak-watak ang lahat. Umupo, tinanong ng leader ang bata huwag isipin ng masama ang mga lalaking sobra lang masyadong maraming pananampalataya. Pagkatapos ay iniunat ang binti ng ibon at kumagat habang sinasabing nagbibiro lang siya. Itinatapon ang mga tira. Sabi niya ang ikatlong prinsipe talagang pamayat ng husto, na medyo nakakagulat dahil 3 araw pa lamang ang lumipas-lumipas. Sa wakas, hindi pa siya nakakakita sino man na kasing tibay ng batang iyon sa lahat ng mga taon sa orden. Nang si Belmilo ay nasa gitna ng pagsasabi ng iba pang bagay, si Kilohian pinutol siya at sinabi niyang alam niya na sa unang nagtataka si Belo kung paano sila makakalabas sa teritoryong imperial. Sa napakalaking prinsipe na ganyan, na hindi makalakad ng mabusyo kahit na makabangon mag-isa dahil sa mababa niyang tibay ng katawan na may isang digit lamang, na basically made an old walking corpse. Tayo nakita na pagkatapos ng pagtuklas na ito na napagtanto ng pangunahing tauhan na kailangan ni Yanggam magbawas ng timbang sa anumang paraan dahil lahat tumingin sa kanya na nagtataka kung paano nila pamahalaan ang isang ligtas na tawiran kasama ang isang taong napakabagal-mabagal, na nagpulala sa kanyang pagkapuot sa ideya ng maging pabigat. Bumalik kami sa nakaraan, noong ang aming anak ay sinasampal ang kanyang ulo sa lupa, pakiramdam na parang basura, umalis lahat ay medyo nagulat, tumayo nang walang tulong.
Sabi niya hindi niya kailangan mga potion at handa na siyang magpatuloy. Pagkatapos ay activate ang kanyang Misoist skill, na nagpapataas ng mental at pisikal na paggaling pagkatapos makakuha ng di patay na pinsala-pinsala. Nalaman namin na napakababa ang mga attribute points ay maaaring mabilis na mapabuti sa pamamagitan ng pagsasanay. Kaya naman sa halip na maging pabigat, nagpa siya ang pangunahing tauhan pumutok ng kanyang sariling ulo hanggat kinakailangan, kahit na lahat ay tumingin sa kanya na parang siya nag-iisip na siya'y baliw habang iniisip din na siya'y matibay. Ngayon, na may tibay na 37, Illusion thinks this is just the simula. Sinabi ni Bame Aloe na dapat nilang maabot ang lugar kung saan naroon ang teleport gate ay kinabukasan para makapunta sila sa Aurochs. Pero may problema dahil ang plano dati ay patayin siya, hindi hulihin siya buhay. Bilangguhin ang lalaki, sinabi ng bata alam niyang may kasabwat sa loob sumasang-ayon. Sabi ng pari dapat nilang nag-iwan ng bangkay bilang patunay. Pero dahil hindi nangyari iyon, may darating pagkatapos nila. At inaatake mula sa magkabilang panig-gilid kung ang kanilang ruta ng pagtakas ay matuklasan ay magiging malaking problema. Kaya kailangan nilang magmadali. Pagkatapos ipaliwanag ang sitwasyon, tinanong ni Balilo kung alam ni Cloyan kung sino ang kasabwat. Walang pag-aalinlangan, ang aming batang lalaki ay sumagot ng oo, at na ito ay si Viscount Zurich Moss, ang ministro ng mga gawain ng palasyo sa imperyo. Ang lalaki pagkatapos ay nagtatanong kung may dahilan ba siya isipin na siya iyon, iniisip ang pangunahing tauhan ay nagtatapos na ang pari ay tinutokso siya habang sabik na malaman mas marami pang tungkol sa kanya. Kaya, upang makuha ang tiwala ng lalaki tiwala, sinasabi niya na ang Zurich ay isang imperial, pero ang kanyang mga ugat ay mula sa Tribongkon, na kamakailan lang ay nakipagdigma sa imperyo para sa kontrol ng hilagang kanluran at ay malapit din sa hukbong revolusyonaryo. Kaya nga, mula nang magpakasal ang anak na babae ng lalaki nag-asawa ng isang tao mula sa isang katutubong pamilya mula sa isang teritoryo malapit sa hangganan. Kahit na bagaman ang imperyo at ang revolusyonaryong ang hukbo ay may kasunduan, maliit ang mga labanan ay patuloy pa ring nangyayari, na nangangahulugan na may dalawang posibilidad kung saan ang una ay sila'y mga sworn mga kaaway ng hukbo o lihim na nagtatrabaho kasama nila. Pero dahil pinakasalan ni Zurich ang kanyang sariling anak na babae upang lumikha ng ugnayan sa ang mga revolusyonaryo, nangangahulugan ito na ang magiging target ay ang malaking simbahan ng Ilum, na ipinapakita na ang manugang ng ministro ay isang tagasunod o pari ng Diyos ng paghihiganti. Beo ay naiiwan na walang masabi at sabi niya, talagang kamangha-mangha na alam ni Cloyan ang lahat ng iniisip. Ang aming bata sinasabi na ngayon ang lalaki ay tinitingnan siya ganap na naiiba. Pero dahil ang kanyang karakter ay hindi namatay, ang ministro nang gagamitin ng mga gawain ng palasyo ang pinakamalakas baraha na mayroon siya, tulad ng pinakamalapit na depensa unit mula sa Loman Mountains na binubuo ng mga espesyal na kabalyero na pinamumunuan ni Marcus White. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, si Belo sinasabi na sa anumang kaso, kakailanganin nilang maging mabilis. Pero sinabi ng pangunahing tauhan na sila hindi makadaan sa gate, kundi dapat maghanap isang bagong daan, na matutuklasan mo pagkatapos mag-isip ng kaunti pa. Isa sa mga miyembro lumapit at nagtanong kung ang bata ay nagpaplanong maghintay para sa oso at ang Nightfield, na humahabol sa kanila. Sila ay ang kanyang mga bodyguard. Tinitingnan ang misteryosong figure, nagtataka si Jello Ian kung sino yung lalaking iyon. Naiinis, tinanong ng lalaki kung dapat ba niyang dapat pilitin ang kanyang bibig na buksan upang makakuha ng sagot. Kinuha ang kanyang espada, sinasabi na hindi mahaba ang kanyang pasensya. Ngumiti, tinanong ng bida kung sino siya. Pagkatapos ng lahat, wala namang dahilan para sumagot mga tanong mula sa isang estranghero, lalo na isang dayuhan na nagtatangkang bantang siya sa harapan ni Belalo. Tumayo, ang aming batang lalaki sinasabi niyang may dalawang bagay siyang sasabihin. Una, na wala siyang balak na bumalik sa imperial na palasyo dahil para doon siya hindi sana siya sumunod sa mga pari. At pangalawa na tama ang lalaki na sabihin niyang siya ay naghihintay sa oso at ang gabi at Gale pero hindi niya ibig ipaliwanag ang dahilan sa isang tao na hindi nga nagsasabi ang kanyang sariling pangalan. Galit, ang misteryosong sinasabi ng lalaki na tila hindi alam ng bata alam ang kanyang lugar habang sinusubukan ni Gallo Ian na alamin kung saan nagmumula ang amoy ng bulaklak nagmula. Pumasok si Bilo at sinabi pareho nilang itigil ang pagtatalo, pagkatapos sinasabi na ang lalaking nasa tabi niya ay Urgel,
isang di-opisyal na miyembro ng Orden, ngunit isa na sumusuporta sa layunin. Iniisip ng ating bata na ang lalaki ay isang bayaran na hindi konektado sa anumang grupo, ay maaaring maglakbay ng malaya. Pero pa rin, hindi pa siya nakakarinig ng NPC na may ang pangalang iyon, na nangangahulugang si Urgel ay maaari ring maging isang totoong tao tulad niya. Ang misteryosong figure ay nagsabi na ngayon na alam ng bata ang kanyang pangalan, maaari siyang sagutin ang kanyang tanong. Nalaman namin na Bear at Knight at Gull ay Carl Shan, isang anim bituing kabalyero na sumusunod sa prinsipe saan man. At si Tervin Soy, guro sa mahika ni Cloyan, guro sa mahika, isang 7 bituin na mangkukulam. Wala nang pasensya, sinabi ni Urgel kay Bamil na mas mabuti nang patayin na lang ang bata ngayon, mas mabuting patayin na lang ang bata ngayon. Pero ang tinanong ng pangunahing tauhan kung kilala nila ang komandante ng mga espesyal na kabalyero na nagngangalang Marcus Elrenroy, na nagmamatigas pagkatapos para sa isang sagot. Ang pinuno ng kapatiran ay pagkatapos sabi niya, syempre, alam niya. Sa wakas, ang lalaki ay isa sa 3 mga dakilang mandirigma. Tinanong ng aming batang lalaki kung kaya nilang talunin siya sa laban. Iniisip nilang kaya nilang talunin siya sa laban. Dahil walang sumasagot, sinabi niya na kung magpatuloy sila sa paglalakbay, si Elrenrit ay papatayin silang lahat dahil siya ay isang halimaw na may 9 na bituin sa masteri ng espada sa antas 90. Itinuturing ng mga manlalaro bilang isa ng iilang halimaw sa buong kontinente. Pagtatapos ng kanyang talumpati, si Gal Louis sinasabi na ang hamanin ang Marquis ay hindi isang masamang ideya kung gusto lang nilang maglaho. Na may malalaking mata, sinabi ni Urgel na kung totoo iyon, papunta sila patungo sa kamatayan. Nagulat ang isang pangunahing tauhan na akala ng lalaki ay mag-aaway tungkol sa kung paano niya nalalaman ang impormasyong iyon. Ang Milo tinanong kung ano ang dapat nilang gawin sa ganitong sitwasyon dahil kahit na may oso at ang Nightingale, walang garantiya ng tagumpay. Tumingin sa lalaking may makulay na buhok, ang aming batang lalaki ay napagtanto na alam na niya iyon, pagkatapos ay nagsabi na alam niya ang paraan upang makapunta sa pamamagitan ng gate at pumasok sa Orax ng matagumpay. Pero una, kailangan niya silang napangakoan siyang itago ang kanyang lihim at manampas sa kanilang mga pinky finger sa ngalan ngulam. Ang mataas na pari ay sumusunod at sinasabi niya panatilihin ang lahat ng sinasabi ng ikatlong prinsipe sasabihin na lihim hanggang kamatayan. Ang pangunahing tauhan ay nagsabi na kailangan din niya ang lalaki na hanapin ang isang bagay para sa kanya sa lalong madaling panahon na sa Orax sila, isang pares ng salamin na ay matatagpuan lamang doon. Pagkatapos ay nagsimula siyang nagsasalita tungkol sa oso, na tinatawag din gang Dawn Knight, na pagkatapos ng pagbagsak tumakas mula sa imperyo patungo sa 5 hilagang mga kaharian, na naging commander ng mga kabalyero ng kalangitan. Sabi ni Kylo Ian, ang tunay na pangalan ng lalaki pangalan ay Carl Wright, lehitimong anak ni Elren Wright, na kaunti lamang ang nakakaalam, na hindi kasama si Carl. Bilang inaasahan, napapansin ng pangunahing tauhan na alam din iyon ni Urgel, na nangangahulugang siya ay tunay na tao. Isang tunay na tao, dapat ay napansin niya tungkol din sa kanya. Kaya, kailangan niyang alamin kung gaano karami ang alam ng lalaki tungkol sa ang laro. Mamaya, makikita natin si Carl na naghahanap para sa ating batang malapit ng makipaglaban sa mga miyembro ng angkapatiran ng paghihiganti. Galit, ang tinatanong ng kabalyero kung paano nila naglakas loob na kidnapin ang prinsipe at sinabing hindi pa huli upang palayain siya. Sa kanilang isipan, ang sinasabi ng mga nakaputi na ngayon ang batang lalaki ay sinasadya na siyang sundan. Nakikita natin Glow Ian tumatakbo habang iniisip na ang dumating ang kabalyero ng mas mabilis kaysa inaasahan niya, kaya kailangan niyang makarating doon ng mabilis bago magkaroon ng laban. Pag-activate ng kanyang kapangyarihan, Tervin Soy ay nag-utos sa mga lalaki na sabihin kung nasa ang kanyang disipulo ay. Pero kapag may nagsabi maipapaliwanag nila, inuutusan siya ng babae manahimik kung ayaw niyang maging abo-abo. Walang paraan para makalabas. Ang mga lalaking may kapote maghanda para sa labanan. Pero dumating ang ating batang lalaki sa tamang oras at humihiling sa lahat na maghintay. Ipinapakita sa kanyang mga tagapag-alaga na siya ay buhay, at maayos. Ang magkapareha ay labis na nagulat sa ang eksena. Dahil ang katawan ng pangunahing tauhan mukhang napakaiba, nakangiti, sinabi niya Carl na siya ang ikatlong prinsipe. Galit na galit,
Tinanong ng kabalyero kung paano naglakas loob ang mga miyembro ng Orden ay naglakas loob na torturin ang bata hanggang sa puntong pinapapayat siya ng labis bigat dahil hindi niya alam na sa katotohanan walang ginawa ang sinuman. Lumapit, sabi ng aming bata na hindi siya kinidnap. Baba nakabuka ang bibig. Tinanong ng Dod kung ano ang sinasabi niya, tungkol. Ang bida ay nagsabi na sa isang paraan siya ay kinidnap ngunit nanatili dahil sa isang paraan siya ay kinidnap pero nanatili dahil gusto niya. Pagkarinig nito ay nagagalit ang bruha at sumisigaw, mabilis na sumisigaw ang mangkukulam. Sabi niya na siya dumaan sa impyerno para lang marinig ngayon na hindi siya nasa panganib kaya papatayin siya niya kasama ng iba. Iniisip ni Jeloya nagtataka kung ang kakayahang magmura ng labis nagmumula sa katotohanan na ang babae ay isang mangkukulam. Nalaman namin na si Tervin ay ang karangalan ng Vault Magic Empire na ayon sa mga bulong-bulungan ay isang mangkukulam na mahigit 200 taong gulang na nananatiling bata sa pamamagitan ng mga bat ng katas ng prisa. Pero ang totoo ay ang babae ay 19 anyos pa lamang. Siya yung klase ng mangkukulam na ipinapasa ang kanyang pamana sa kanyang mga kahalili, kasama na ang mga alaala at hitsura upang pasiklaban ang nakakatakot na mga bulong-bulungan. Ngumiti. Hiniling ni Carl sa dalaga na magpakatatag at makinig sa sasabihin ng ikatlong prinsipe-prinsipe ang dapat pakinggan muna. Sumusunod, si Tervin ipinapakita niyang mahina rin siya sa mga gwapong lalaki. Kumukuyom ang kanyang mga braso, ang pangunahing tauhan nag-anunsyo na pupunta siya sa Orax. Sumisigaw, tinatanong ng may kung ano ang ibig niyang sabihin sa pumunta sa teritoryo ng kaaway. Ang aming batang lalaki ay pagkatapos sinasabi na alam niya iyon, pero ang landas na nagsusulong na gawin mula ngayon ay hindi isang pagpapalawig ng kanyang nakaraan, at na ang ganitong daang ito ang tanging magpapahintulot sa kanya upang mabuhay ang kapalarang pinili niya. Iyan kung bakit hindi dapat subukan ng lalaki na pigilan siya. Lumapit siya at humingi rin ng tawad kay Tervin, na marahil iniisip na siya nagbigay ng pag-asa sa Mahika, na hindi totoo dahil isang araw gagawin pa rin niyang magliwanag ang liwanag ng ang limang kulay ay magliliwanag. Sa kanyang mga iniisip, ang mangkukulam ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya alagad, na ngayon ay kayang-kaya ng makipagtinginan kontak. Bilang karagdagan sa pagsipi ng isang kasabihan na ipinasapasa na sa mga henerasyon mula pa sa Tower of Five Colors kung saan siya natutunan ang Mahika, isang kasabihan na karamihan sa mga modernong mga salamangkero ay hindi alam. Ngumiti. Ang babae ay nagpasya na nagkunwari ang batang lalaki buong panahon na nagkunwari siyang galit sa Mahika ng katotohanang mahal na mahal niya ito at nagpakabobo habang nasa loob ng palasyo para lang lokohin lahat, na nangangahulugang sa katotohanan, ang nagkulang bilang mentor ay siya. Sabi ni Goshen umaasa siyang silang dalawa ay susama sa kanya at walang pag-aalinlangan, sinabi ng mangkukulam na gagawin niya. Nahuli ang bata sa kanyang sorpresa. Ipinaliwanag sinasabi niyang siya ay epektibong na-demote bilang ang kanyang tagapagturo. Kaya't tungkulin niyang maniwala na balang araw ang kanyang disipulo ay gawin siyang tagapamahala ng tore ng limang kulay mga kulay. Sa kanyang mga iniisip, sabi ni Tervin na ang tanging problema ngayon ay kay Carl na ang tanging layunin ay ibalik ang bata sa palasyo, na nangangahulugang kahit tumatanggap ng utos mula sa amo sarili niya, hindi siya susunod. Umiiyak. Ang sinasabi ng kabalyero na hindi niya kailanman naisip na maririnig niya Glosian na magsabi ng ganitong mga bagay. At lumuhad, sinasabi niyang palagi niyang pinaniniwalaan ang batang lalaki ay lalaban para sa isang dakilang layunin, na susundan niya siya kasama ang kanyang espada, na nangangako na kung may sino mang humadlang sa kanilang daan, agad silang matatalo. Isang lumabas ang mensahe na nagsasabing sina Carl at sumali na sa partido sina Tervin. Sa ibang lugar, nakikita natin ang ama ng kabalyero na sinasabi na mayroong isang bagay na labis na nakakainis. Lumapit siya sa isa pang kabataang lalaki, tinanong niya kung walang resulta mula sa paghahanap, at sinabi ng bata na hindi. Galit, ang iniisip ng commander na talagang hindi tumutulong si Galio Ian hindi talaga tumutulong. Pagkatapos ay naaalala na pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagawa niyang mapalaki ang kanyang anak ng pamilyang Cyan, kung saan nagkaroon ng malas ang binata ng agent kasama ng ikatlong prinsipe, pinipilit na sumunod sa kanya kahit saan, na hindi nakakatulong sa reputasyon ni Carl sa lahat. Si Elren ay nagsisimulang magngalit ng kanyang mga ngipin, habang iniisip na kailangan niyang iligtas ang kanyang anak mula sa mga kamay ni Glosian, kahit na kung nangangahulugang pagpatay sa bata.
Malakas niyang tinanong kung may pagkakataon bang nahanap ng kabalyero at ang nahanap ng mangkukulam ang ikatlong prinsipe muna. Ang binata sa harap niya ay nagsasabing labis siyang duda-duda sa pagngiti, ang commander sinasabi na tila ang langit ay sa kanilang panig. Pagkatapos ay pinagtitibay na ang misyon ay putulin ang mga kidnapper ruta ng pagtakas at alisin sila, kahit na may hostage sila. Lahat ng mga kabalyero ay nagsasabi na iintindihan nila kung ano ang dapat nilang gawin at agad na umalis. Nag-iisa, naiisip ni Elren na sa utos na iyon, walang magmamalasakit tungkol sa kaligtasan ni Galio Ian dahil sila maging nakatuon sa pag-aalis ng mga kidnapper. Pagkatapos, nakita namin si Glowzian mukhang malalim na naman ang iniisip. Bigla, sumulpot si Carl at nagulat siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang iniisip niya at kung bakit siya may hawak na espada. Ang aming bata sinasabi niyang kailangan niya ang sandata at nakaupo pababa, ang kabalyero ay nagkomento tungkol sa kanyang pagbaba ng timbang ng kanyang amo. Ang pangunahing tauhan sinasabi niyang nauwi siya sa ganitong kalagayan pagkatapos naglalakbay sa mga bundok kasama ang nag-iiwan kay Glowzian na nalilito. Sa malungkot na tono-tono, sinabi ng kabalyero na mahirap siyang hanapin, napakahirap at hindi niya alam kung ano ang gagawin kung lahat ay magkamali. Iniisip ng pangunahing tauhan na sinasabi nito na may katuturan senso dahil sa orihinal na kwento, ang dalawa ay parang magkapatid at kahit hindi siya ang tunay na prinsipe, siya'y masaya na makita ang kanyang leader ng atake na bukod sa pagiging talentado, kung palalakihin maayos, maaaring magtagumpay sa pagtatapos ng laro. Pero ang makilala siya sa totoong buhay ay parang makita ang isang dating kaklase na siya napakalapit sa kanya. Lumapit si Tervan at tinanong kung nakatulog ng maayos ang bida. Habang nag-iisip, naaalala niya kung gaano kahirap ay makipagkaibigan sa babae. Tumayo. Ang gabi ay nagtatanong kung nakatulog ng maayos ang mangkukulam, at sinabi niyang oo. Pagkatapos, sinabi niyang maliligo muna siya bago sumama sa kanila, maligo muna bago sumama sa kanila. Ngumiti, sinabi ni Carl na sa kabila ng pagiging payat, ang pangunahing tauhan ay tila puno ng enerhiya tulad ng dati. Nang sila ay nasa ang palasyo ng batang lalaki, na tumutukoy sa paaralan na pinapasukan ng mga mataas na uri ng maharlika mga bata. Naalala ng kabalyero kung paano lahat ang mga dalagang balay ay minahal din ang bata tulad ng prinsesa. Naiintriga, ang ating batang lalaki ipinahayag niyang hindi niya alam ang mga iyon. Carl, sinabi na kung ang mahika ay itinuturing pangunahing kaalaman para sa lahat, ang mga bagay maaaring naging iba. Nag-iisip, sinabi ni Glowzian na may katwiran iyon dahil, siya ang prinsipe ng isang mahiwagang imperyo na walang talento sa mahika, na nagdulot ng lahat ng may mataas na pag-asa para sa kanya ay nakakaramdam na dismaya. Nang magising siya mula sa kanyang pangarap, sabi ng aming batang lalaki sa kanyang kasama, huwag masyadong sisihin ang sarili. Dahil anuman ang uri ng bata siya noon ang nakaraan, wala nang nakakaalala sa ikatlong prinsipe mula sa palasyo ng batang iyon, kaya mas mabuti kung mag-focus sila sa ang kasalukuyan. Sabi ng kabalyero gusto niya ang ideyang iyon. Sabi niya noon na sa kabutihang palad, hindi gaanong kilala ng mga tao ang orihinal na iyon ng mabuti, na nag-iiwan kay Carl ng intriga. Sa pagninilay, ang pangunahing tauhan sinasabi niyang mas kumpiyansa siya kaysa dati tungkol sa pagharap sa mundong iyon, kahit na sa ngayon isa lang siyang nabigo, na hindi magtatagal-matagal na dahil balang araw makakakuha siya ng isa pang pagkakataon na makuha ang Mage Card. Paglalagay ang kanyang kamay sa balikat ng kabalyero, siya nangangako na babalik siya na may karapatan na mabuhay, karapatan na mabuhay. At kapag nagawa niya ito, walang makakababa sa kanya. Carl ay nagsabi ng isang bagay na hindi makatuwiran. Senso, at tinatanong ng pangunahing tauhan kung siya'y talagang bobo. Pagkatapos, pareho na silang nagbibiro.sa isa't isa. Kapag dumating si Tervan, ang bida ay bumalik sa pag-uusap tungkol sa mga plano para sa hinaharap, na hindi kasama ang pagbabalik sa palasyo kung saan may mga traidor. Collian pagkatapos ay nagtanong kung alam ng lalaki si Maria Elren Riot. Ang bata sinasabi ng oo at na ang lalaki ay kaibigan ng ang kanyang ama. Nabigla nang napagtanto na maaaring traidor ang lalaki. Pinaligan ang ideyang iyon, sinabi ng aming batang lalaki na sa katunayan, ang kabalyero ay humaharang sa pintuan sa pag-asang ibalik siya sa palasyo. Ang kabalyero ay nagsabi na isa sa isang paraan o iba pa, ang Order of Vengeance mawawasak at sila'y hinahatak pa uwi. Kahit na marinig iyon pinapahamak ang kanyang amo. Nakangiti,
Ang sabi ng pangunahing tauhan na hindi siya nabigo, ginagawa ni Carl na mapagtanto niyang mayroon pa siyang ibang ideya-ideya. Kuryoso, ang kabalyero at ang mangkukulam tanungin kung ano ang plano. Kinuha ang kanyang taybak, sabi ni Glosian na ang kanyang ideya ay doon mismo. Pagkatapos ay inihahayag na plano niyang tatalunan ang Marcus at dadaan sa ang tarangkahan. Nagkakatitigan, ang dalawang kaalyado ng bata ay sinusubukang alamin kung seryoso siya. Carl ay nagtanong kung ang bida ay may sakit, habang sabi ni Tervin dapat ay baliw siya. Pagkatapos, hinawakan ng kabalyero ang ulo ng binata upang suriin ang temperatura. Sabi ng aming batang lalaki, seryoso siya. Naiinis, sinabi ng kabalyero na walang paraan maaaring talunin ang commander. Ang mangkukulam sinasabi na para doon kailangan niyang na magpakita ng interes sa mahika noon. Iniisip ng pangunahing tauhan na ito ay nagpapakita pakiramdam na pinapababa ng dalawa siya. Pagkatapos ng mga kahihiyan, ang babaeng may pulang buhok ay nagtatanong kung paano niya balak gawin iyon. Ngumiti, sinabi ni Glosian na hihilingin niya na humiling ng marangal na duelo sa commander at ay patalo siya sa kanyang espada. Sa hindi makapaniwala, sabi ni Carl na ang paggawa niyan ay imposible. Malalaman natin na ang isang marangal ang duelo ay isang natatanging laban na isa laban diskarte kung saan ang mga kalahok ang nagdedesisyon ang mga kondisyon ng laban. Tinanong ng kabalyero anong uri ng kondisyon ang ilalagay ng bata dagdagan, na nagsasaad na kung ito ay isang bagay mapanganib, hindi niya tatanggapin. Goshen pagkatapos sinasabi na una niyang hihilingin sa Marquis na makipaglaban gamit ang dalisay na espada. Pagkatapos ay siya itakda na sinumang magpabagsak ng kanilang espada unang matatalo at walang uri ng kalasag ay papayagan. Tumayo. Ang blondeng lalaki sinasabi ng lalaki na ang mga patakarang ito ay hindi gaanong kapakipakinabang para sa bata dahil kahit na may isang purong espada, si Roy ay napakalakas pa rin. Bukod sa katotohanan ang mas mahina na bahagi mas mataas ang tsansa na mahulog ang taybak at hindi paggamit ng kalasag ay naglalagay sa kanya sa matinding panganib, ginagawang isang biro. Kaya bilang isang mapag-alaga at matibay na kabalyero, hindi niya papayagang mangyari iyon. Ang aming anak pagkatapos ay sinabi sa lalaki na huwag mag-alala dahil mabuti siya, saka tinanong kung paano siya mag-react kung hamanin ng isang baguhang prinsipe bilang isang mandirigman na may 59 na taon ng pagsasanay. Pagkatapos mag-isip ng sandali, sabi ni Carl na mahirap itong seryosohin, seryoso at aatake lang para magawa ang espada na lumipad dahil sa pagkapinsala ng isang prinsipe ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay. Glosian pagkatapos sabi niya kaya naisip niya ang tatlo mga kondisyon. Para matiyak na si Marcus hindi siya papatayin, kahit na talagang gusto niya. Sa kanyang mga iniisip, ang ating batang lalaki ipinapakita na kung si Carl ang tagamasid, ito binabawasan din ang pagkakataon ng lalaki na gumawa isang bagay sa guro ng kanyang anak. Napagtanto susunod na kailangan niyang palitan ang paksa mabilis upang maiwasan ang pagsasabi ng labis. Ang tinanong ng kabalyero kung bakit niya iniisip na galit sa kanya si Marcus ayaw sa kanya. Nagbigay ng kaunting tawa, ang sabi ng bida, luma na yan. Sumali sa usapan, sinabi ni Tervin hindi pa niya nakikita ang sinuman mula sa order of paghihiganti pa. Malayo, nakikita natin ang mga nakasuot ng kapote na umalis upang isagawa ang isang misyon na ibinigay ni Giliusayan. Pagkatapos itali mga goblin, pinag-uusapan ng mga lalaki kung alin mas gusto ng bata. Ang moo ay lumilitaw at sinabing mga tanga talaga sila. Dahil ang pananampalataya sa pangkalahatan ay nangangailangan ng pare-pareho at tunay na paniniwala, pinapahiran ang nilalang ang pinuno ay may dala, ang iba ay humihingi ang lalaki na bitawan ito. Tinanong ng Milo kung bakit gagawin niya iyon kung mayroon siyang napakaraming hirap sa pagkuha ng bagay na iyon kapag ang mga tanong ng pari tungkol sa mga taong nahuli ng mga goblin. Sumagot, sabi ng pinuno na pinabalik niya ang lahat sa angnayon dahil ito ang kalooban ni Olan. Kaya ngayon ay oras na para tawagin ang ikatlong prinsipe at mabilis na nagboluntaryo ang mga lalaki gawin ito. Naiinis, ang pinuno ng grupo sinasabi na kahit na ang batang iyon ay maaaring maging isang disipulo, siya pa rin ay isang prinsipe ng kaaway na hukbo. Kaya, lahat ay dapat mag-ingat, hanggang sa lahat ay malinaw. Tumingin kay Urgel, tinatanong niya kung pwede bang tawagin ng bata Gelosian. Walang pag-aalinlangan, ang misteryosong binata ay nagsasabing gagawin niya ito.
Habang iniisip na ito ang perpektong pagkakataon na malaman pa ang tungkol sa plano ng bata. Bumalik tayo upang makita ang protagonista na nagsasabing dahil malapit na itong matapos, maaari na silang magsimula. Malapit nang matapos, maaari na silang magsimula. Nalilito, tinanong ni Herven kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ngumiti, sinabi ng aming batang lalaki na tinanong niya ang mga pari na linisin ang barracks ng mga goblin at mukhang malapit na silang matapos. Habang nagtataka kung ito na ba ang tinatawag nilang being carried, pagkatapos ay ang pangunahing tauhan ipinapahayag na siya ang magbibigay ang huling suntok. Kami ay dinala sa barracks kung saan nakatira ang mga bihasang goblin, isang lugar na hindi inirerekomenda para sa mga baguhan. Naglalakad, ipinaliwanag ni Giliusaya na isa pang bentahe nila ay ang katotohanang alam nila ang kahinaan ng Marquis kahinaan. Sabi ni Carl, alam niya ang tungkol sa impormasyon na ang mana at sword ay hindi compatible. Tervan pagkatapos sabi niya narinig din niya na ang Marquis hindi gumagamit ng mana ng mahusay. Bigla, inihayag ng pangunahing tauhan na ang kasalukuyang kahinaan ng mandirigma ay nasa kanang balikat niya, na labis na paralisado, ngunit hindi alam ang sanhi ng hindi alam ang sanhi ng aksidente. Tinanong ng mangkukulam kung sigurado ang bata tungkol doon, at sinabi niya oo. Habang iniisip na hindi niya maihahayag kung paano niya nakuha ang ganitong uri ng impormasyon, kinakagat ang kanyang pisngi, sinasabi niya na narinig ko ito sa isang pag-uusap sa pagitan ng hari at ang kapitan ng imperial mga kabalyero. Ngumiti, sinabi ni Carl na kung ganoon, hindi magagampanan ng lalaki gumamit ng anumang vanguard techniques, na isang agresibong estilo ng jewel blade na nakatuon sa walang tigil na atake dahil sa 20% pagtaas ng pinsala kapag ginagamit ang Roy espesyal na espada ng pamilya, kaya't ito ay isang mataas na teknik na responsable para sa dinala si Elren sa kaharian ng ika-9 bituin. Masaya, sabi ng mangkukulam, talagang maaaring magkaroon ng pagkakataon. Pero nag-aalala si Carlos nag-aalala, sinasabi na ang lalaki ay kaya pa rin kayang talunin ang isang 7 bituin kalaban gamit lamang ang isang braso, na nangangahulugang matatalo pa rin ng malupit, iniisip, nagtataka si Jello Ian kung ang kabalyero ay talagang nasa kanyang panig. Pagkatapos, sinasabi na may punto siya, pero naalam niya kung aling mga teknik sa espada gagamitin ni Elren. Sa isang kamay lamang, mga panga bumabagsak, tinatanong ng dalawa kung paano ang alam ng bida na ang pagbibigay ng kaunti tumawa, tinanong ng aming batang lalaki kung hindi ba nila iniisip may pagkakataon na manalo kung ang lalaki ihulog ang espada. Pero bago ipakita ang plano, lumitaw si Ergel at sinabi na hindi pa rin ito sapat upang ang kabalyero hindi pa rin ito sapat para mapababa ang espada ng kabalyero iwanan ang kanyang espada. Nabalisa, ang isang pangunahing tauhan nagtataka kung gaano nakatagal nandyan ang lalaki. Lumapit, ang misteryosong binata sinasabi niyang duda siya na may lakas ang bata upang makatiis kahit isang suntok mula sa Marquis. Sinabi ni Gloia na iyon ang dahilan kung bakit hinahanap niya ang elixir ng lakas, na panandali ang pinapataas ang lakas ng sinumang uminom nito. Iniisip ni Ergel na pagpasyahan na gustong talunin ng bata ang hari ng mga bundok, si Loachman. Pinutol ang kanyang pangarap. Ang sinasabi ng pangunahing tauhan na alam din niyang hindi sila sapat na malakas para doon, kaya siya naghihintay na lumitaw ang mga katulong. Sa ilang sandali mamaya, nakita namin ang isang goblin na humihiling sa aming batang huwag lumapit. Sa kanyang espada sa kamay, iniisip niya na hindi katulad ng laro, ang halimaw ay isang buhay na nilalang, isa na hindi niya ayaw patayin. Pero para makaligtas, kailangan niyang gawin ang lahat ng makakaya niya. Pagkatapos mapatay ang goblin, ang batang lalaki nagsisimulang makaramdam ng kasiyahan dumadaloy sa kanyang katawan, na pagtatanto sunod na mayroon na siyang 3 skill points, kailang ang umalis na sa level 1 at umabot ang task siyam upang makuha ang espada mga teknik na kinakailangan upang talunin ang Marquis, na nangangahulugang malayo pa ang kanyang lalakbayin pa. Pagkatapos ng kaunting panahon ng pagpatay, nakuha ni Galio Ian ang matinding kasanayang pagsasanay. Lumapit si Carl at nagtanong bakit siya mukhang iba, at sa tabi niya, tinutokso ni Tervin kung ang batang iyon ay palihim na umiinom ng mga potion. Ang ating batang lalaki ay pagkatapos sinasabi na ang Order of Vengeance naghanda ng ilang magagandang bagay para sa kanya. Napansin na interesado ang babae, sabi niya na naasikaso na niya lahat, na nag-iwan sa kanya ng galit na galit sa ganitong kasakiman. Ngumiti,
Ang pangunahing tauhan ay maaari lamang isipin na lang na siya'y 19 pa lang taong gulang. Pero biglang dumating si Milo at nagtanong ano pa ang dapat nilang gawin para sa kanya. Pagkatapos pagmumuni-muni sandali, sinabi ni Yolo Zin dapat may mga goblin pa rin nasa paligid, kaya dapat dalhin sila ng grupo doon. Pagkatapos ay nagpa siya na panahon na matutong manghuli at gumamit ng espada. Isang kaunting sandali ang lumipas, nakita namin siya kasama si Carl pinapanood ang mga halimaw na papalapit sa kanila. Pinapagana ang kanyang kapangyarihan, sinabi ni Tervin na siya ay alagaan ang 2 goblin. Bigla, isang nilalang na lumitaw sa himpapawid, handang patumbahin ang pangunahing tauhan, na nagawang harangan ang atake gamit ang kanyang espada. Habang nagtataka kung paano ang isang bagay na kasing liit ay maaaring napakalakas, nakikita natin na ang taas pagkakaiba sa pagitan ng batang lalaki at ng ang halimaw ay medyo malaki. Patuloy na nag-iisip, sabi ni Gloian na ang paggamit ng espada ay hindi maging napaka-embarrassing. At salamat sa kanyang kakayahan, nakikita rin niya kung saan dapat umatake sa tamang sandali, tulad ng sa laro. Sinisipa ang goblin ng buong lakas niya lakas, nararamdaman niya ang pagdaloy ng adrenaline at nasa sabik na makita na siya ay gumagawa mas mabuti kaysa sa inaasahan niya sa labanan na iyon ganitong katumpakan at kontrol laban sa ganitong isang mabilis na kalaban, na naglalayong pataasin ang kanyang mental at pisikal na pagbuo muli. Lumapit si Carl at sinabi na sapat na iyon, labanan para sa araw dahil pareho silang ang Order of Vengeance ay pagod na at ang pagpilit sa mas maraming laban ay maaaring maapektuhan ang kaligtasan at pagganap. Sa isang maliit na tawa, ang sabi ng pangunahing tauhan na tama ang gabi, kaya mas mabuti kung titigil na sila at lumabas para sa isang inumin. Ang pagdinig nito ay nagpapasaya sa mga pari napakamasaya. Pagkatapos bumalik, lahat nagtipon sa paligid ng apoy, nakikinig sa ang mga kwento ng isa sa mga lalaking may kapote, pero hindi nila alam na sila'y pinapanood ng mga taong nagtatago sa likod ng mga puno, iniisip ng isang batang lalaki kung iyon ba talaga bang ang ikatlong prinsipe. Sa kabilang panig, may isa pang lalaki na nagtatanong sa kapitan kung dapat ba nilang patayin silang lahat. Lumilingon, ang sinasabi ng bata na nag-iisip siya. Kinakabahan, ang nagtataka ang binata kung bakit hindi nagtagumpay ang grupo na itago ang kanilang mga yapak at ngayon ay naglagay pa ng campfire habang umiinom, saka nagtatapos na maaaring ito ay isang bitag. Lalo na dahil parang hindi naman nakidnap ang ikatlong prinsipe makidnap dahil naroon din ang kanyang mga bodyguard na riyan. Magdusa. Isa pang gwardya ang nagtatanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Ang bata ay pagkatapos inuutusan siyang huwag gumalaw dahil kailangan niyang nangyayari una. Bigla, ang grupo na nagiinuman ay napansin ang presensya ng mga kabalyero. Lumapit, sinabi ni Fellet na siya'y masaya na makita na maayos si Glozian. Ang bata ay nakatitig sa kanya at simpleng bumabati siya. Naiinis, ang lalaki ay humihingi ng isang paliwanag mula kay Carl dahil tila nagkanulo sa imperyo kasama ng ang prinsipe at ang mangkukulam. Iniisip ang sinasabi ng pangunahing tauhan na ang pag-angkin na iyon maging hindi magalang kahit para sa isang tao mula sa imperial na pamilya. Ang kabalyero sinasabi lang na ang kanyang Panginoon ang sisigot ang mga tanong pagkatapos ng tamang pagbati ng maayos. Lumabas si Tervan at sinabi niyang siya lubos na sumasang-ayon. Pagkakita sa eksenang ito may mapagkakatiwala ang mga tao sa kanyang tabi, ngunit hindi iyon plisin kay Fellet. Nakaknilang, ang lalaki nagpakilala bilang pangalawang kapitan at pinuno ng squad ng Special Forces mga kabalyero. Sinabi ni Killian na tumayo siya at para umalis ang dalawa upang makapag-usap sila mag-isa. Pagkatapos noon, sabi ng aming bata na napansin ng lalaki tiyak na napansin nilang naglalakad sila ng walang takip sa kanilang mga yapak. Pagkatapos ay ibinubunyag na ginagawa niya ito upang ailangan ang unit na humahabol sa kanila. Fellet tinanong kung bakit ginagawa iyon ng mga pari at sabi ng pangunahing tauhan na ito ay isang utos mula sa kanya dahil siya ay naghihintay para sa lalaki. Nang biglang dumating ang kapitan, ibinulgar niya na hindi siya kinidnap at naplano niyang pumunta sa Orax, pero para doon kailangan niyang makipagkita kay Marquis Elren Riot. Sinasabi ni Thinking Fellet na kahit na ang batang iyon ay pasaway, may hangganan na hindi dapat lampasan. Pinapikit ang kanyang mga mata, diretsyong tinanong niya ng pangunahing tauhan ay nagsasabing tumulong sa pagtataksil ang imperyo. Ang aming anak ay nagsabi na iyon ay isang bagay na dapat pag-usapan ng lalaki kasama ang Marquis.
Walang paraan palabas, si Phillet sinasabi ng bata na tama siya, na nagpapakita na ito hindi magiging mahirap para kay Glossian na dalhin siya sa kanyang panig. Lumapit, ang sabi ng pangunahing tauhan na dahil gabi na, mas mabuting umalis na lang sila kinabukasan dahil kailangan niyang huminto muna sa isang lugar upang mapuksa ang isang insekto na naging abala na istorbo sa mga mamamayan ng imperyo. Pagkatapos ay umaasa siyang hindi sasamantalahin ng lalaki ang pagkakataon na atakihin ang Order of Paghihiganti. Sa huli, bilang isang tao na nagsilbi kay Commander Reed ng mahabang panahon, dapat alam din niya ang lihim sa likod ng ang kapanganakan ni Carl. Nagulat, nagtanong si Phillet kung paano, alam ng bata iyon. Pero ang aming bata ay tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang daliri at sinasabi nilang huwag magdulot ng gulo. Mas mabuti na hintayin ang paglipas ng gabi. Naglalakad palayo, tinatapos ni Giliusayan ang pag-uusap sa pamamagitan ng hiniling sa kapitan na makipagkita sa kanya kinabukasan umaga. Nakakamanghang, nagtataka ang lalaki kung siya nga ba talaga ang ikatlong prinsipe o kung ang batang iyon ay tuluyan ng nawalan ng bait. Mabilis na sumisikat ang araw at nakikita natin ang ng pangunahing tauhan na ang teknikang gagamitin ni Elren ay ang Trafalgar na teknik ng espada, na nakatuon sa mabilis na pag-atake na may diin sa depensa na magagamit kahit anong uri ng armas nang gumagamit uri ng armas. Natuklasan namin na para kay Elren, ang kanyang espada ay kumakatawan sa kanyang ego at kaya may sariling kalooban. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagsasanay, natutunan ng aming batang lalaki ang nomadic quicksword technique, na pinapayagan siyang umatake ng napakabilis. Sinusubukan ang kanyang bagong kasanayan, ang pangunahing tauhan sinasabi niyang talagang kahanga-hanga. Kahit na sa unang tingin ay tila hindi ito kasing ganda ng unang tingin ay tila mas mababa kaysa sa teknika ng Marquis, dahil ang dominanteng estilo mga teknik ay gumagamit ng bigat at kapangyarihan, habang ang mga teknik ng mabilis na estilo ay gumagamit mabilis na galaw at mga teknik ng daloy samantalahin ang kahinaan ng kaaway sa pamamagitan ng mga atake, na katulad ng sikat na bato, papel, gunting. Gayunpaman, ang sikreto ay ang mga mabilis na teknik sa estilo napaka-epektibo laban sa soft-style mga teknik. Tulad ng kaharian ng Luxem, isang estado na mahigpit na bumabalot sa imperyo sumusunod sa isang nangingibabaw na estilo ng teknika at tinratong parang mga alipin ang mga nomad, ngunit halos natalo ng mga nomad na nagpapalakas kanilang sariling kapangyarihan. At kahit na ang grupo ay sa huli natalo, iniwan nito sa likuran nila. Nomad ikong mabilis na espada teknikang nilikha upang labanan ang Trafalgar na teknik ng espada. Narinig pagsagot ni Delotion sa tawag ni Carl, sinabi niyang pupunta siya agad. Kaagad, nasiyahan sa teknik na natutunan niya lang. Susunod, makikita natin ang lahat, nagtipon-tipon. Kahit alam na hindi magkasundo ang mga grupo magkasundo, sabi ng pangunahing tauhan ay mas mabuti pang mag-focus sila sa paglikha ng mas kaunting pinsala sa paglipas ng panahon. Naiinis, pero sabi ni Milo na iintindihan, pati na rin si Phillet, na iniisip, ang anak namin ay napagtanto na talagang walang sinuman, nasaktan ang anuman, na nangangahulugang ang pag-iiwan sa pagsalakay para kay Urgel na ay coordinate ay maaaring hindi isang magandang ideya. Tumingin sa gilid, ang misteryosong batang lalaki ay nagsabi na mas mabuti para sa protagonista na sumama. Chloe pagkatapos ay hiniling kay Carl na saktan siya ng sapat na upang lahat ay magbibigay pansin sa kanya. Kahit nag-aalinlangan, sinampal ng kabalyero ang mukha ng pangunahing tauhan, na nagdulot ng pagtingin ng mga grupo agad na lumingon. Sa mga pansin sa kanya, sabi ng aming bata na siya pamunuan ang atake at na lahat dapat nilang isaisip iyon. Iyon ang kung bakit sa sandaling pumasok sila, kailangan nilang huminto sa labanan at sundin ang mga utos. Kung gusto nilang makalabas doon ng buhay dahil ang hari ng Lockman Mountains napakadelikado. Nag-aalala, si Phillet naaalala ng sinabi ng bata na magiging isang madaling misyon. Pagtatapos ng mga paliwanag, sabi ni Gloian oras na para pumasok. Sa loob ng malaking kuweba, nakikita natin ang hari ng bundok na nakahiga sa isang banten ng mga buto. Ngunit bigla, may isang bagay na nahuli ang kanyang pansin. Tumayo siya, sabi niya tiyak na naamoy ang masarap na amoy pagkakita sa grupo ng mga mandirigma na katayo sa harap niya. Nagmumuni-muni, si Phillet nagtataka kung ilang tao na ang nilamon ng nilalang na nakakain na batay sa dami ng mga buto at napagtanto na ang mga kalapit na halimaw sila ang nagdadala ng pagkain dito, na ibig sabihin ay hindi niya napansin kung gaano kasama ang sitwasyon.
Malakas na sinabi ng kapitan, inaanunsyo na ang mga kabalyero ng ang mga espesyal na puwersa ay magiging ganap na responsibilidad para sa lahat. At ngayon babalikan nito ang lahat ng mamamayan ng imperyo na namatay, kahit na mga kabalyero ay sinasabi nilang lubos nilang nauunawaan. Gayunpaman, sabi ni Bam Ala na ang paghihiganti ay kanilang trabaho, kaya makikipaglaban din sila. Parehong grupo ay sumugod ng walang pag-aalinlangan, pinipilit ang nilalang na magbigay ng unang palo nito, na muntik nang tamaan ang kapitan ng mga kabalyero. Pero si Fellet ay mas mabilis at nakakapagtalon sa hangin, tumama sa mata ng halimaw. Sa kanyang mga iniisip, sinasabi niya na tulad ng sinabi ni Glowzian binanggit, ang mga mata ng nilalang ay immune sa mga atake, kahit na tila tulad ng isang mahina na punto. Sumisigaw, ang lalaki iniutos sa kanyang mga tauhan na mag-focus sa pagtaga sa matigas na balat ng halimaw balat. Nakikita natin na parehong ang mga kabalyero at ang mga pari ay nagsimulang magtrabaho sa planong iyon, paggupit at paghiwa ng walang tigil gamit ang kanilang mga espada. Kaunting distansya pa, sabi ni Carl, ito ang inaasahan niya mula sa espesyal mga kabalyero ng puwersa. Ang aming batang lalaki ay pumayag at sinabi na kahit sila'y mga kabalyero, ang mga lalaki nag-specialize sa mga ambush at pagpatay. Habang nagtataka kung saan tinitingnan ni Ergel ang mangkukulam, tinatanong niya na ihanda ang spell. Bumalik tayo sa ang labanan ngayon ay mas matindi, kung saan ang hari ng mga bundok, Galit, ay nagsabi na sila'y wala ng iba kundi mga mga langaw, galit na humaharap sa kanya na parang sila'y karapat-dapat. Sumisigaw. Ang sinasabi ng pangunahing tauhan sa lahat na umatras dahil ang halimaw ay malapit nang maglabas isang malakas na suntok, nag-iipon ng sapat na lakas upang wasakin ang lahat sa paligid sa isang atake. Isang pagsabog ang naganap, nagpapalipad ng mga bato at bato sa lahat ng dako habang ang enerhiya ng epekto umugang sa buong larangan ng digmaan. Sa sandaling ito na si Tervan, inaanunsyo niyang handa na siya, nakatitig sa kaaway at ang spell na inihanda, pagkatapos nagcast ng napakalaking fireball na tumama sa nilalang ng direkta. Kahit na nalulunod sa mga apoy, ang hari ng mga bundok lumalaban at patuloy na umuungal nang hindi mapigil ang galit. Bigla, ang apoy nawawala ng walang bakas, at may nangyayaring kakaiba sa mangkukulam, na ang katawan ay biglang tila nagyayelo ganap. Nang hindi nag-isip ng dalawang beses, si Bimo tumalon ng may liksi at tumama ng malakas pagsalakay sa ulo ng nilalang. Ang monstrong, nagulat, nadidistract at biglang umiikot ang mukha nito sa kabaligtaran gilid. Dahil maraming mga kabalyero na umakyat na sa mga balikat nito, matinding pinaputol ang kanyang baluti. Sa isang pinagsamang coordinating pag-atake, iniisip, sabi ni Glowian, lahat ay maayos na maayos. Dahil sa ikalawang yugto, ang paglaban ni Growheart lumalakas ang resistensya at ang mga atake ng espada maging walang kabuluhan dahil siya'y gumagaling masyadong mabilis. Bumabalik sa nakaraan, ang naaalala ng pangunahing tauhan ang pag-uusap na mayroon siya kay Belo tungkol dito kung saan siya sinabi na ang paggamit ng mana kasama ng espada mas magiging epektibo, pero hindi pa rin sapat. Kailangan ng mga mahika na atake upang mabawasan ang paglaban ng nilalang, na magtuon sa pag-atake kay Tervan. Kaya naman sa halip na gumamit ng espada espirito, mas mabuting gumamit ng mana upang makagalaw ng mas mabilis. Pagkatapos ng paliwanag, sabi ng aming bata na napakasimple lang ng lahat, na parang ang komplikadong plano na iyon ay parang isa pang natural na hakbang para sa kanya. Tayo'y dinala pabalik sa labanan kung saan ang tensyon ay ramdam at bawat galaw ay maaaring magpasya kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Isang pari pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo, maingat inaaral ang kaguluhan sa paligid niya bago gumawa ng anumang desisyon, pagkatapos ay ngumiti bago sumugod na parang siya ay sa wakas ay natagpuan ang tamang pagkakataon upang kumilos, pumasok sa laban na may determinasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, sinubukan ni Glowzian lahat ng makakaya niya para makabuo ng isang estratehiya upang maiwasan ang pagkalipol ng kanyang mga kaalyado ma-wipe out. Bigla, may isang kamay na humawak ang kanyang balikat. Sa harap niya, nagtanong si Carl ang bata na huwag mag-alala dahil siya ay magiging ang kanyang espada at kalasag. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang dalawang grupong nag-aaway ay ang alita ng mga alita, na nangangahulugang sila ay dumaan na sa mga sitwasyon tulad ng maraming beses na. Nag-aalala, ang kabalyero, sinasabi ng kabalyero na sinusubukan ng pangunahing tauhan na buhatin masyadong marami sa kanyang sarili sa halip na ibahagi-bahagi ng pasanin kasama siya.
Nakatingin sa ang lalaki o batang lalaki ay iniisip na ang pagsasabi ng ganoon ganitong bagay ay parang nagwawagayway ng bandila ng kamatayan. Pagkatapos ay nakita namin ang isa sa mga kabalyero na tila pagod at nasa tabi siya, tinanong ni Fellet kung okay lang ang bata. Mabilis na nauunawaan ang mensahe sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mga mata. Itinaas ang kabalyero mula sa lupa, sinabi ng lalaki na sila kailangan lang nilang magtiis ng kaunti pang oras. Ngunit sa kanyang mga iniisip, sinasabi niya na ang estratehiya ng pag-distract sa halimaw upang maaatake ito ng mangkukulam gamit ang mahika. Ito ay nagiging mahirap isakatuparan dahil kulang sila sa tao. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang natitirang mga mandirigma ay napapagod-pagod, na nangangahulugang kailangan niyang magpainit mas para magawa ang kanyang trabaho. Matapos kunin ang kanyang taybak, si Fellet ay sumugod sa hari ng bundok. Nakatutok na makapagbigay ng tumpak na pagsabog habang abala ang halimaw. Gayunpaman, mabilis na nararamdaman ng nilalang na may paparating. Upang maiwasan ang atake, ang kapitan ay gumagawa ng mga flip sa hangin-hangin, gamit ang lahat ng kanyang liksi at karanasan upang bahagyang makaligtas sa atake. Napagtanto na susunod na si Tervin ay malapit ng mag-cast ng isa pang spell, sumisigaw, sinabi niya na kumilos siya ngayon dahil ito lamang ang sandali kung kailan ang kaaway ay mahina. Muling pinapaputok ang mga apoy patungo sa halimaw na walang tigil na sumisigaw, nilalamon ng sakit habang sinusunog ng apoy ang bahagi ng katawan. Habang pinapanood ang eksena, napagtanto ng kapitan na baka lahat ay magiging maayos lumabas na may pag-asa na lumilitaw sa gitna ng pagkawasak. Ngunit bigla, ang kanyang mga mata ay lumaki dahil sa halimaw na kahit ang apoy ay tumatakbo diretso sa kanya at hindi sa mangkukulam. Napansin na huli na para makatakbo, napagpasyahan niyang ang kanyang espada taybak sa harap ng kanyang katawan, sinubukan ni Fellet sa lahat ng paraan upang pigilan ang palakol ni Grumhart, ngunit ang kanyang plano ay nauwi sa kabiguan. Nakita na malapit na siyang tamaan ng isang nakamamatay na palo, maaari siyang tanging iniisip na ito na ang kanyang katapusan. Pagkatapos sinasabi na isang karangalan na maging lahat tumakbo ng napakatagal, pero sa huling sandali, may nagligtas sa kanya. Si Bolov ang biro-biro na sinasabi ng lalaki na hindi niya ibig sabihin na pasalamatan siya dahil nakatuon ang halimaw sa siya dahil sa pagiging masyadong mapansin. Ang lalaki ay pagkatapos sabi niya mas mabuti kung magsasama sila sa laban upang punan ang puwang na iniwan ng mga nasugatan. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Fellet na siya sumasang-ayon at sabay silang sumugod sa kaaway, pinagsasama ang kanilang mga galaw na may halos instinktibong katumpakan. Ang nilalang pinalalaki ang mata na nasa kanyang noo, nagulat sa bilis kung paano ang dalawang umaatake ng sabay. Napagtanto sunod na isang bowl ang apoy ang papunta mismo sa kanyang mukha. Nakangiti, ipinagdiriwang ni Glosian ang katotohanang nagtagumpay ang pag-atake, nararamdaman na sa unang pagkakataon, ang grupo ay may tunay na pagkakataon ng tagumpay. At nakikita natin na ang pagsasama ni Bam Alo at Fellet, na mukhang napaka-imposible, ngayon ay napatunayan na isa sa mga pinakamakapangyarihang kombinasyon sa ang larangan. Lumiko si Terven at tinanong siya na patuloy na manood at matuto kung paano gamitin mahika. Pinagmamasdan ang nilalang, ang aming batang lalaki sinasabi na sa kabila ng lahat ay nakarating sila ang ikatlong yugto, mas nagkakaisa pagkatapos lahat ng nangyari na nangangahulugang ngayon ang natitira na lamang ay para sa lahat na muling mag-focus sa estratehiya. Nalaman namin na sa ikatlong yugto, si Grumhart nawawalan ng kanyang pisikal at mahika resistensya, pero tumataas ang kanyang pinsala habang ang kanyang kalusugan ay bumababa. Kaya naman upang talunin siya, kinakailangan na umatake gamit ang lahat at kalimutan ang depensa. Kahit na sa simula ay nakatuon ang halimaw sa pag-atake sa pinakamahihinang grupo, nasa sakasong ito ay gilyosayan dahil sa pagkakaroon ng pinakamababang antas, isang mensahe ang lumalabas na nagsasabing na ang mga demonyong mata ni Griert ay nakatingin siya. Kumakaskas gamit ang lahat ng kanyang lakas, ang bata ay inuutusan ang lahat na maghanda para sa pinakamasamang darating. Galit at may nag-aapoy na mga mata, umuungal ang nilalang, nagtatanong paano nila naglakas loob na provokahan siya ng ganon. Pinipigilan ang kanyang galit, sinabi ng halimaw na sisiguraduhin niyang kakagatin ang bawat isa sa kanila. Bigla, isang nakabibinging pagsabog ang umuukit sa buong larangan ng digmaan, na nagiging sanhi ng lupay nanginginig ng malakas. Gulat at sa gulat,
Nagtataka ang pangunahing tauhan kung paano mangyari ang ganon. Kaya bigla, hindi naiintindihan kung ano nangyari, tinatanong niya ang sarili kung ano ang nangyari, ginawang bigla na lang bumagsak si Grownheart na parang iyon. Lahat, sa ganap na katahimikan, itinatakip ang kanilang mga mata sa nahulog na halimaw, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari, at napagtanto nila na ang tanging nakatalo ang hari ng mga bundok ay walang iba kundi kaysa kay Urgal. Ang makita ang bata ay nagpapasaya sa masaya ang mga miyembro ng Order of Vengeance dahil isa sa kanila ang pumatay ang halimaw. Bumaling si Bamalo kay Fellet at pinuri siya para sa magandang trabaho, at ang ginagawa rin ng lalaki ang parehong bagay. May malalaking mata, Glowzian ay nagtataka kung mayroong isang bagay na hindi niya alam tungkol sa larong ito, hindi alam tungkol sa larong ito. Dahil dati, hindi posible na makita ang kisame sa raid na iyon. Pagkatapos ng pagtatapos ng ang labanan, lahat ay pumunta sa kayamanan ni Growheart, kwarto ng kayamanan, ngunit nagulat si Fellet hindi makakita ng kahit ano doon. Ngumiti, ang aming tinanong ng bata kung talagang wala nang nakikita ang lalaki anuman. Ang kapitan ay nagtanong kung ang batang lalaki ay nagsasalita tungkol sa mga bar aisles ng alak habang iniisip ang mga chismis na ang prinsipe ay isang adik sa alak ay totoo. Ipinapakita na hindi iyon ang kaso, sinasabi ng pangunahing tauhan sa lahat na maaari silang umalis. Dahil biglang namatay si Grumheart, isa sa mga taong nagtatago ang nagsabi alam nila, at lahat ay masaya iniisip na sila ay nailigtas ng Diyos na si Ulm. Sinabi ng lalaki na siya ay isang tagapaglingkod lamang ng ang entidad, ngunit talagang dumating siya upang iligtas sila, ayon sa utos ng Diyos ng paghihiganti. Sa pangunguna, ipinakilala ni Fellet ang mga espesyal na puwersa mga kabalyero at sinabing dumating din siya para iligtas sila, pero tila hindi siya nag-iiwan ng magandang impresyon. Isang matandang lalaki ang nagsabi na siya sinabi sa kanyang anak na darating ang imperyo upang iligtas sila, pero ngayon gusto niyang malaman bakit sila dumating lang nang ang kanyang anak ay patay na. Sumisigaw. Sabi ng lalaki walang dahilan para maging napakamayabang kung dumating sila ng napakalate sa punto kung saan kailangan niyang masaksihan ang kanyang mahalagang anak na nilalamon ng halimaw. Ang pagdinig sa lahat ng iyon ay nagwawasak sa kapitan ng mga kabalyero na umiiyak, ang lalaki nagtatanong kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanyang patay na anak, nagdulot ng alon ng galit sa lahat ng mga nakaligtas na nagsisimulang sumigaw at magmura sa grupo. Isang ibang kabalyero ang nagtatanong kay Fellet kung hindi ba mas mabuting umatras muna ngayon. Ngunit pagtingin sa mukha ng lalaki, siya napagtanto na hindi siya maayos. Lubos na nababahala, nagsisimulang humingi ng tawad ang kapitan. Humihingi ng tawad. Pangunguna, Iloyan sinasabi na dahil hindi karaniwan para sa mga halimaw sa bundok na umatake sa kalapit mga nayon, ang mga kabalyero ng Special Forces masyadong matagal bago napansin. Pero ngayon siya kasama ng iba ay handang kausapin si Elren upang ang mga nilalang mawawasak at kahit na wala siyang masabi na makakapawi sa kanilang kalungkutan. Gusto niyang humingi ng tawad para sa kadiliman na kanilang kinaharap sa ngalan ng ang imperyo. Isang lalaki ang nagtanong kung sino ang bata, ay Yumuyuko ang pangunahing tauhan at ipinapakilala ang kanyang sarili bilang si Glowzian, ang ikatlong prinsipe ng ang imperyo. Lahat ay nagsisimulang magkomento tungkol sa mga bulong-bulungan na ang ikatlong prinsipe ay isang pasaway. Pero ang kilos na iyon ipinapakita na may malasakit ang imperyo sa kanila at ang tanging kaaway ay ang halimaw. Isang blondeng lalaki ang naglagay ng kamay sa balikat ng lalaking nawalan ng anak at sinasabi niyang nawalan din siya ng asawa doon. Pero ngayon sila, ang mga nakaligtas, ay kailangang magpatuloy pasulong at mangolekta ng mga kwento upang ikwento kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kapag dumating ang oras dumating at ang kanyang mga iniisip, sabi ng aming bata na walang gaanong makukuha mula sa pagkatalo kay Gromart dahil isang halimaw na umaatake sa mga tao ay walang halaga-mahalaga. Kaya't ang pagsalakay na iyon ay nagsisilbing paghahanda para sa susunod na kaganapan bukod sa pagbibigay ng elixir ng lakas, na sa loob ng mata ng halimaw at ito ang kanyang pangunahing layunin. Bigla, may isang bilanggo lumapit at humiling sa batang itaas ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sinasabi niyang nararamdaman niyang siya ay tao at nais humingi ng pabor na kabilang ang kanyang yumaong anak na si Hulk. Ganap na nalulumbay, sinabi ng lalaki na siya alam niyang pangalan ito ng karaniwang tao, pero gusto-gusto sanang hilingin sa prinsipe na alalahanin siya at muling napapaiyak habang nagmakaawa. Hawak ang mga kamay ng mahirap na iyon ama,
sabi ni Giliusaya na hindi niya kailanman kalimutan ang pangalang iyon. Dinala kami sa kung saan Elren ay. Medyo nagulat, tinanong niya kung ang kanyang kabalyero ay sinasabi na ang ikatlong ang prinsipe ay tila iba at iyon ang dahilan kung bakit siya iniwan siya sa mga rebelde ng malaya. Wala, hindi gaanong marami ang masasabi. Fellet ay nagkukumpirma lang, pagkatapos ay sinasabi na ang mga nakaligtas na natagpuan sa ang mga nakaligtas sa kuweba ay gusto ang batang lalaki na kunin ang trono. Galit na galit, sinabi ng pinuno ng tropa sawa na siya sa mga kalokohan para sa isang araw at iniutos sa pangalawang kapitan na mag-focus sa pag-aalaga sa mga nakaligtas dahil kailangan niyang makita ang lahat ng ang kanyang sariling mga mata. Sa loob ng isang tolda, nakikita natin Galio Ian na nagtatalo kay Carls na mukhang may iba siyang layunin ng sumang-ayon na manatili sa kanya sa gubat. Nangangalumbaba, sinabi ng kabalyero na kahit na siya ang bodyguard ng pangunahing tauhan, wala siyang silbi. Nagmamalaki, sinabi ng aming bata hawakan niya ang tasa sa kanyang kamay dahil napakabigat nito. Si Elren ay lumitaw at humihingi ng paumanhin para sa pagkaantala. Pagkatapos ay sinabi niyang siya ay narinig ang mga kamangha-manghang bagay mula sa bise-kapitan, pero nakita ang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak, tinatanong niya kung mayroong mali, nag-aalala tungkol sa biglang tensyon at atmosfera. Sinasabi ng kabalyero na lahat ay maayos, at ang lalaki ay nagbigay ng bahagyang ngiti, bagaman siya ay nananatiling may pagdududa sa kanyang pinigilang tugon ng anak. Umupo, tinanong niya kung totoo na si Glosian ay pupunta sa Orax. Kinukumpirma ng pangunahing tauhan at sinasabi niyang alam niya kung ano ang ikinababahala niya tungkol dito, pero kailangan niyang pumunta sa lungsod upang sundan ang kanyang kapalaran. Kaya, kung ang lalaking manggahas na pigilan siya sa anumang paraan, siya'y mapipilitang gawin ang isang bagay na hindi gaanong kaaya-aya. Iniisip ng mandirigma kung nawala na ba talaga sa katinoan ang batang iyon, kung ang batang iyon ay tuluyan ng nawalan ng bait. Sabi pa niya na kahit na biro lang, lahat ng ito ay labis na para sa kanya. Pagkatapos lahat, bilang isa sa tatlong kabalyero na may siyam na bituin na katayuan, hindi niya talaga alam kung paano makakagawa ng kahit ano ang binata laban sa kanya. At kahit na ganun, hindi nila papayagang siya sa Orax, kundi ibabalik siya tumayo. Naglaro si Gillian ang kanyang baraha at formal na humihiling ng isang duelo laban kay Elren, hinihiling na sumunod siya kaagad sa labas. Nang mapagtanto ng lalaki hindi gumalaw, tinanong ng bida kung natatakot siya dahil sa balikat. Galit na galit, sinabi ng kabalyero na hindi niya alam kung paano nalaman ng bata ang tungkol sa kanyang pinsala. Ngunit kung ang layunin ay sadyang pasiklaban siya, ito gumana dahil ngayon tinatanggap niya ang hamon. Sa labas, tinatanong ni Elren ang protagonist kung ano ang mga patakaran ng duelo ay magiging. Sa kanyang mga iniisip, sinasabi ng aming batang lalaki ang boses ng lalaki ay walang inaasahang pagkatalo. Tumingin sa kaluluwa ng kabalyero, sabi niya, ang unang tuntunin ay gamitin ang purong espada. Ang pangalawa ay walang baluti ay pinapayagan. At ang ikatlong tuntunin ay na sino mang mahulog ang kanilang espada ay matatalo na may isang mensaheng lumalabas na nagsasabing ang marangal mag-uumpisa. Sa di kalayuan, ang ibang mga kabalyero ay nagtatanong kung ang ikatlong prinsipe ay baliw na gustong gawin iyon ba ni biro, sabi ng isa sa mga lalaki, ang bata ay ng isang punch noon. Naririnig ni Fellet ang lahat, pero mas pinipili niyang manahimik. Handa na duelo, sabi ni Elren talagang kahanga-hanga na pinili ni Glosian ang mga patakarang hindi pabor sa kanya, at kahit na sinabi ng pangalawang kapitan ng kapitan na nagbago na siya, naniniwala hindi talaga iyon ang kanyang estilo-estilo. Pagkatapos ay tinatanong kung alam ng pangunahing tauhan alam na ang dahilan kung bakit siya hinuhusgahan napakahigpit ngayon ay dahil sa kanyang mga kakilakilabot na aksyon sa nakaraan. Walang hindi na naghihintay ng sagot, sinabi ng lalaki na ang pagbabago sa kanyang sarili ay magiging mas madali kaysa pagbabago ng pananaw ng mga mamamayan. Cleaning his ear, our boy asks if it's a to talk that much. Hearing this makes the knight widen his eyes. Provoking, Galio Ian asks if he became a swordsman, using his mouth to annoy people with sermons. Boldly, our boy says he's here to defeat the man and go to Orax to build a growth base. While thinking that he knows very well that changing everyone's perception won't be easy at all. But it might be possible if he lives there victorious since everyone will think the third prince was pretending to be an idiot.
Looking at the Marcus, the protagonist says it's time for him to find out if he's worthy or not. Surprised, Alren says he never imagined he'd hear the boy say those words. And thinking about Glosian saying he'll take his son to enemy territory to get drunk, starts to get furious, to the point of shutting his mouth and drawing his sword. Determined not to let the protagonist live there alive. Our boy then wonders if he went too far given the terrifying way the man is coming at him. Concluding next that now he needs to focus on the fight. Blocking the first blow, he realizes it was by a hair's breadth, even though the knight seems slower. Activating his skill, Glosian starts to see Elren's weak points, but he's too busy defending himself to manage to attack, watching the intense exchange of blows. The knights start cheering for the Marquis of Performance while also saying the third prince is doing better than expected. Smiling, Elren asks why the boy was bragging so much if he's this weak. Nervous, our boy says he needs to hit the weak points, but the man's attacks are too fast. And they come stop for even a second, which also prevents him from activating his nomad sword skill. Curious, the Marcus asks what the prince is thinking and if he doesn't realize who's right in front of him at that moment, landing a kick on the protagonist and throwing him far away. The knight shows he's stronger than he thought, surpassing expectations with fast and brutal strikes. Yet a lot of pain, our boy can only think that he trembling and senses confused. Because his opponent is already close enough to attack again, and any more time on the ground could be fatal. With vein bulging on his forehead, Elren stares at protagonist with a look of disdain. But instead of taking advantage of the chance and attacking, he just turns and walks away. Carls approaches and asks if Kiloshan is okay while he wonders why the man didn't finish the fight. Intrigued, he asks his guardian why the Marquis left. The boy then says that for the fight to end, the protagonist would need to drop the sword. But since that didn't happen, a Knight of Honor would never attack a fallen opponent during a duel, then asking if he can continue. Determined our boy says he can. Hearing this doesn't please the knight, who shows extreme concern, but unable to do anything, he says he'll believe in his master and obey his will. However, when Glosian was about to return to the fight, the knight grabs his shoulder, stating that he needs to see something very seriously. The boy says he knows that Truffle's technique isn't faster than the protagonist's technique. But if Elren manages to connect the flows, he could overwhelm him. That's why he must focus on breaking the flow before it's too late. At syempre, sa hindi nasasaktan. Pinaikot ang aming batang lalaki at pinasalamatan siya para sa payo at sinabing mananalo siya at babalik ligtas at buo. Nag-iisip, sinasabi niya ang mech ay tama at oras na para agwat sa pagitan ng ang laro at ang realidad na nagiging dahilan lamang upang siya mag-atubili. Sa gitna ng karamihan, kami makita ang isang bata na nanonood sa mga matatanda sa paligid siya. Sumisigaw, ang maliit ay humihiling sa ikatlong prinsipe na humawak at huwag mawalan, ginagawa rin ng ibang mga nakaligtas na magsimula sumisigaw ng masigla para kay Glosian, na muling kaharap si Elren. Nahihiya, sinabi ng pangunahing tauhan na siya nanais na sana hindi sabihin ng mga manunood ang mga iyon mga bagay. Habang iniisip na kailangan niyang intindihin ang mundong kinaroroonan niya ngayon, kahit mas mabuti, kahit na siya ay naiintindihan ito ng mas mabuti kaysa sa iba man lalaro, ang kabalyero ay nagtatanong kung siya ay handa. Ngumingiti. Sabi ng kanyang anak na lalaki ay handa na siya mula pa noong simula, handa mula pa sa simula. Naging medyo kinakabahan lang siya, medyo kinakabahan. Pagkatapos ng ilang minuto ng kompletong katahimikan, sinabi ni Elren na sa isang paraan na may dahilan pa rin ang bata para magmayabang. Pinaaalis, sabi ni Glosian na tila ang lalaki ay galit, na nauunawaan naman, galit ang lalaki, na nauunawaan naman. Iniisip niya, sinasabi niya na ang lihim ng tibak ng nomad ay nasa katotohanan na ito nagsisimulang umunlad kapag nakatagpo nito ang Trafalgar Sword. Ito ang perpektong kondisyon upang atakihin ang tatlong buhay mga puntos ng sabay-sabay. Parang pag-iipon ng tatlong mga tumpok, na ang ibig sabihin ay lahat hanggang ngayon ay isang pagsasanay lamang para sa darating susunod. Ipinapatong ang talon ng espada sa harapan ng kanyang mukha. Sinabi ng pangunahing tauhan na sa pagkakataong ito siya ang magsisimula.
Sa kanyang mga iniisip, sinasabi ng Marquez na siya hindi pa nakakita ng ganong tingin sa lahat ng ibang pagkakataon na nakilala niya ang ikatlong prinsipe, pagkatapos ay pinatutunayan na ang bata ay maaaring anumang gusto niya. Walang pag-aalinlangan, ang aming batang lalaki ay sumugod ng buong lakas meron siya, kaya't naibigay niya ang kanyang unang suntok. Gayunpaman, nagagawa ni Elren na umiwas parang sa pamamagitan ng mahika, kahit napakiramdam na ang batang lalaki ay tila mas mabuti kaysa dati. Paglalagay ang espada sa likod niya, ang lalaki hinaharangan ang isa pang atake. Pagtatapos na anuman ang pagbuti, si Galio iyan hindi pa rin sapat para talunin siya. Kahit natatakot, napagtatanto ng aming bata na mas mabuti nang umatake kaysa manatili lamang sa depensa ba. At nagtutulak pasulong, siya nagsimulang lumipad patungo sa kanyang kalaban. Tinututok sa isa sa kanyang mga mahihinang bahagi na matatagpuan sa bahagi ng braso. Sa isang napakabilis na pagsalakay, siya ay nakatama sa target. Pakiramdam na nasisiyahan sa pagtapos ng unang bahagi ng plano. Nag-iisip, si Elren sinasabi na ang isang saksak mula sa ikatlong prinsipe ay hindi dapat tumama sa kanya, kaya't ito kailangang suriin ang isang maliit na bagay-bagay. Bumaba ang lalaki, naghahanda na umatake. May malalaking mata, nagtataka si Glowzian kung paano nakalapit ang kabalyero.ng mabilis, pagkatapos ay nagpa siya na targetin ang susunod na mahina na bahagi imbes na matakot na tatakot. Matapos makapagpatama ng isa pang suntok, siya nagpa siya na isa na lang ang natitira, pero ang posisyon niya ay nagpapahirap sa pag-atake mahirap. Bigla, strawberry juice sumabog sa mukha ng Marquez, galing sa pangunahing tauhan, na ginamit sariling braso upang saluhin ang espada at harangin ang atake. Nagulat, nagtataka si Elren kung paano ang batang iyon ay nagawa iyon, kahit na nanganganib na maputol ng kanyang sariling braso, at nang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ang mundo'y humihinto uli sa pinakakritikal na sandali ng labanan. Bigla, may isang boses na nagsabi na sa huli, nagawa niyang talunin ang isang tao na may pagkahumaling sa mga espada. Na may malalaking mata, nagtataka ang pangunahing tauhan kung bakit kakatanggap lang niya ng isang pambihirang kasanayan. Pagkatapos napipilitang pumili ng transplantasyon bulaklak na nagpapahintulot sa kanya na ay recover ang pabalik ang anyo ng kalaban. Dahil sa pag-asa lamang sa kakayahang talunin si Elren ay komplikado, nag-iisip, nagtataka si Jello iyan ano ang mangyayari kung i-redirect niya ang puwersang sumasabog ng domain. Pagkatapos nagwawakas na hindi ito gagana dahil ang puwersa ng domain ay humihina sa kabalyero hindi siya seryosong siniseryoso ng sapat upang gamitin brute force kaya kailangan niyang baguhin ang tao na baguhin ang kanyang isip muna ang duelo mabilis na nagpatuloy dahil ang pangunahing tauhan matapos ang mahabang pag-iisip ay pinili na gamitin ang teknik ng pagputol gamit ang wuo na espada pamamaraan bilang isa pang palitan ng mga suntok ay nagaganap at lahat ay nagsisimulang napapansin na ang espada ng bata ay mas mabilis kahit na gumagamit lang siya ng isa kamay na nagulat. Isa sa mga kabalyero ang nagsimulang isipin na hindi kasing lakas ni Elon parang pero hinablot ng kanyang kasama ang kanyang damit at sinasabi na iyon ay katawa-tawa dahil ang hindi pa nga inaayos ng commander ang kanyang pagtayo pa. Nervyoso, ang batang may dilaw na mata hiniling ng batang may dilaw na mata na huminahon ang kabalyero. Habang naglalaban, sinabi ni Marcus na napaka-interesante na alam ni Glowzian ang tungkol sa kanyang balikat at natutunan ang oriental technique ng espada na tumutugon kay Trollgar, na nangangahulugang tama si Phillet. Pagkatapos sinasabi na kahit na siya'y muling isisilang, hindi dadalhin ang kay Carl sa Orax. Iniisip ang ating nagpasya ang bata na walang sapat na oras upang gawing seryoso ng Marquis ang laban seryoso, wala siyang ibang pagpipilian kundi maglaro ng marumi. Humakbang paatras, tinanong niya kung bakit kung itinuturing niya siyang kapatid at higit pa mas mahalaga kaysa sa lalaking nagkaanak lamang siya. Ultimatum ng durian, tinatanong ni Glowzian kung bakit iniisip ng lalaki na may karapatan siyang kumilos bilang ama ng bata. Observing, the protagonist ay nag-iisip na hindi iyon ang reaksyong inaasahan niya dahil si Elren ay itinuturing na huwarang kabalyero, ngunit umaatake sino mang tumama sa kanyang mahina na bahagi. Sa pagkakataong ito, wala siyang ginawa. Bumaba ang kanyang ulo, tinanong ng kabalyero kung ano bang alam ng bata na makipag-usap sa kanya ng ganoon at sinasabi na dahil lang sa kanyang anak ay nanonood, susubukan niyang panatilihing buo ang lalamunan ng bata lalamunan na buo, pero kung hindi,
sayang kung hindi siya makakarating sa Orax upang mabuhay ang kanyang kapalaran. Screaming, ang sinasabi ng pangunahing tauhan na kahit na siya ay isang Marquess, siya pa rin ay nagbabanta na patayin ang isang prinsipe. Habang nag-iisip sa kanyang isipan kung sa pagkakataong ito ay lumampas na siya. Ang lalaki pagkatapos tinanong kung sa tingin ng bata ay may nagmamalasakit sa kanya tungkol sa kanya, kahit na siya ay nakidnap, aminado na siya na interesante ang teknik ng espada ng bata, sword technique na kawili-wili, na ang tanging problema ay ang mabilis na mga espada, wala silang halaga sa kanya. Dahil mayroong isang malaking agwat sa karanasan sa pagitan ng dalawa, na nangangahulugang ang buhay ng ikatlong prinsipe ay doon. Pero bigla, ang espada ng Marquez, lumipad ang espada, na nagdulot ng pagkalito sa lahat. Nagtataka kung bakit itinapon ng lalaki ang espada. Lumapit si Carl at sinabi na ang nanalo ay si Gloian Elo Dibolt, ang ikatlong prinsipe. Nag-iiwan ng ilan na masaya at ang iba ay hindi gaanong masaya. Marami ngumiti. Sinabi ni Tervin na ang apprentice ay gumawa ng napakagandang trabaho. Nagtataka, iniisip ni Elren kung anong galaw iyon ay at kung bakit ang batang iyon ay kumilos na parang alam niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Walang nawawala ang ngiti sa kanyang mukha, na parang lahat ay maingat na kinalkula. Ang aming bata ay naguunat ng kanyang kamay at tinanong kung talagang nanalo siya. Ngunit ang kabalyero mananatiling tahimik at hindi kumikilos. Pamipikit ang kanyang mga mata, sinabi ng pangunahing tauhan na dapat kilalanin ang kanyang tagumpay at tanggapin na ang lahat ng sinabi ay pawang pang-provokasyon lamang. Nagbigay ng kaunting tawa, ang commander na pagtanto na tama si Fellet tungkol sa ang pagbabago ni Gilyosayan, na nangangahulugang si Carl magkakaroon ng magandang kinabukasan. Nahuli ang protagoniste sa hindi inaasahang pagkakataon, siya'y lumuhad at tinatanggap ang pagkatalo. Galit na galit, ang sinasabi ng mga kabalyero na kailangang ulitin ang duelo dahil may mali talaga doon. Ang iba ay sumasang-ayon, sinasabi na ang isang duel kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng mahika ay dapat mawawalang bisa. Tumayo at kinuha ang kanyang espada, sinabi ni Elren sa lahat na siya sinoong ko na ang mga kondisyon mula pa sa simula. Pagkatapos ay nagtatanong kung sino ang gustong maging isang kabalyero at maglingkod sa isang kapitan na kayang tumanggap ng isang simpleng resulta ng may karangalan. Ang mga kabalyero ay umatras pabalik na nagpasaya kay Feled na iniisip ang sinasabi ng pangunahing tauhan na sa kabila ng lahat natatakot siya dahil kung wala ang mga kondisyon, babasagin ng lalaki ang kanyang espada ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagtatapos na ang pagkakaroon ng karanasan ay talagang maganda na siyang nakuha niya pagkatapos mamatay ilang beses kay Elren sa laro. Mahigpit na niyayakap ni Tervin ang kanyang anak at sinabing inaasahan ko ang wala ng iba mula sa kanya habang nag-aalala si Carl tungkol sa kanyang mga pinsala. Sobrang saya ng babae, sinasabi niyang isa na siyang isang hakbang na mas malapit sa pagiging master ng angtore ng mahika. Bigla ang lumapit ang Marcos, lumapit at humiling na makausap ang protagonista ng mag-isa. Habang sinisikap na panatilihin isang palakaibigang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa gitna ng kagubatan, ang lalaki dalhin ang mga miyembro ng Order of Vengeance ng ligtas. Pero una sa lahat, bilang ang gabi kapitan ng bansang iyon, kailangan niyang alam kung ano ang balak gawin ng bata sa Orax. Simula nang siya ay bata pa, nagdala siya isang lihim na misyon sa lungsod at nakita sa kanyang sariling mga mata kung gaano ito kamapanganib. Sinabi ni Glossian na kilala niya ng mabuti ang Orax, na isang lungsod na kabaligtaran ng Kershan, nagiging magulo at katulad ng isang labyrinth, pinamumugaran ng mga magnanakaw at mga lugar kung saan mga mapanganib na produkto ang binibenta, kung saan posible pang makipagkalakalan ng buhay at kamatayan sa ang pamilihan ng itim. Pero ito pa rin ay isang lugar kung saan nakatira ang mga tao. Sumasang-ayon si Elren, ngunit sinasabi na hindi mga prinsipe ang mga taong iyon. Impatienteng, sabi ng aming bata na alam niya ang may 6 na armadong grupo, kabilang ang 2 simbahan. Nervyoso, sinabi ng kabalyero hindi na niya kailangang magsalita patungkol sa iwasan ang banggitin ang pinuno ng revolusyonaryong hukbo, na ang pangalan ay bawal banggitin dahil ito'y itinuturing na pagtataksil laban sa imperyo. Sinabi ni Giluhian sa lalaki na huwag mag-alala, dahil inihanda niya ang lahat sa maaga at walang balak na sumali ang hukbo, kundi nakikita ang isang pagkakataon na tanging ang alok ni Aura lamang ang sapat para sa isang prinsipe na walang may aabot lahat pabagsakin. Tinanong ni Elren kung ang bata ay tumutukoy sa pugad ng buhok ng dragon.
Sabi ng aming bata oo at nabalak niyang pakalmayan ang halimaw na nakatira sa asol mga bundok ng Mastiyak, sa pataylunggan ng dragon, isang lugar kung saan nangangitlog ang mga dragon kanilang mga itlog, na isang pasukan na ipinagbabawal sa anumang ibang lahi. Pero kung mayroong taong nagtagumpay na matapos ang misyon doon, literal na makokontrol nila ang mga dragon. Ang kabalyero ay tila labis na nagulat sa mga pagbubunyag na ito. Pagkatapos ay tanungin ang protagonista na mag-isip ng mabuti dahil ang tsansa na gawin ang isang bagay na ganoon ay napakaliit. Sabi ng aming bata, ang lalaki ay tama, pero ang talunin siya ay itinuturing din na imposibleng gawin ng lahat. Kaya kailangan niyang sundan ang kanyang kapalaran. Elren ay nagtanong kung ano ang dapat niyang sabihin sa hari pagkatapos pumunta ng kanyang anak sa Orax. Nag-aalala, napagtanto ni Hyljin na hindi niya iniisip ang kanyang psychopathic na ama, ang hari ng imperyo ng Verisian, Carlo de Bibol, kilala bilang isa sa mga pinakamalakas at pinakabaliw na tao sa sangkatauhan. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, ang sabi ng bida na dapat sabihin ng kabalyero ang kanyang ama na ikaw ay isang propeta. Ang tinanong ng lalaki kung ang batang lalaki ay nagsasalita tungkol sa syndrome ng propeta, pero siya sinasabi niyang hindi siya magpapasok sa mga detalye. Humihiling ang kabalyero rin ay magsasabi na siya ay pumunta upang magnakaw ng luha ng bukang liwayway, isang imperial artipakto na nasa lider ng mga revolusyonaryo dahil dapat sapat na iyon para mapaalis ang hari sa kanya. Aleren sinasabi niyang nauunawaan niya at ngayon gusto niyang hilingin sa kanya na isaalang-alang ang pag-alis sa susunod na araw para makapaligo, makakain, at tumanggap ng medikal na paggamot. Napagtanto na lahat ng ito ay dahil kay Carl simpleng tinatanggap. Pagkatapos ay makikita natin ang lahat nagtipon sa paligid ng apoy, nakangiti at nag-uusap-usap. Sinasabi ni Blofeld na siya ay maglilingkod sa kanya na parang paglilingkod sa kanyang sariling kapatid, na nag-iwan sa ating bata labis na nalilito sa pahayag na iyon. Ang araw mabilis na sumikat ang araw, at katabi ng protagonista, inamin ni Carl na siya ay isang medyo kinakabahan, katulad ni Terving, papalapit. Sabi ni Alren, lahat ay handa, saka tinanong ang bata na bumalik ng ligtas upang makilala siya ng mas mabuti at para alagaan din si Carl ng mabuti. Ngumiti, sinabi ng aming bata na gagawin niya. Kaya, lahat ay nagsisimulang patungo sa portal na patungo sa Orax. Sa kabila gilid ng portal, isang malaking asol na ilaw pumapailan lang patungo sa kanila at may isang tao na nag-anunsyo na dumating na ang ikatlong prinsipe. Matigas na nakatitig sa batang lalaki, si Belo tinatanggap siya sa Orax. Tumingin sa hinaharap, ang trio ng mga mandirigma ay tila ganap na nagulat sa tanawin. Iniisip ang aming batang lalaki na aalala ang misyon na natanggap niya nang dumating siya sa mundong iyon, na medyo ipinakita na ang kaligtasan at hindi kasama sa laro. Pero ngayon siya kakatanggap lang ng garantisadong lottery ticket na kahit grade D ay isang mapagbigay na gantimpala, lalo na para sa kanya na ay nasa antas siyam. Pagkatapos, ang pangunahing tauhan na pagpasyahan na kapag umabot siya sa level 10, panahon na para bumili ng pangalawang mga card. At kahit na ito ay isang D-grade na card, ito ay maging napakalaking bentahe dahil ang uri ng card ay maaaring gamitin upang makakuha karanasan. Gayunpaman, ang pinakamalaking hangarin ng aming bata ang wish ay lumabas muli ang Great Mage card muli, isang beses pa lang. Bigla, isang boses ang sumisigaw, nag-uutos na lahat ng sila ay arestuhin kaagad. Si Carl ay nag-aalala, ngunit ang pangunahing tauhan ay humiling sa kanya na nag-aalala, pero ang bida ay humiling sa kanya na alalahanin ang narinig niya bago umalis tungkol sa pagbabawal ng labanan dahil hindi magiging nasa teritoryo ng imperyo. At kung magkamali sila, wala mga maharlika na magliligtas sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa Orax, ang lungsod ng mga labag sa batas, at ang mga sumisigaw para sa revolusyon. Pagkalipas ng ilang sandali, matapos maglakad, nakita namin na si Gloian ay pagod na sa pagkakatali. Pero kahit na ganoon, ang hindi paglaban ay isang napakamalay na pagpili. Ngumiti, tinanong ni Balilo kung talagang inisip ng bata na naloko sila ang nakakatawang trick na ang isang prinsipe ay isang sugo ni Olam. Pagkarinig noon ay nauuwi sa na nakakainis sa aming bata na, dahil malayo sa bahay, walang magawa. Ang lalaki pagkatapos sinasabi na tulad ng hindi siya mensahero ng Diyos ng paghihiganti, siya rin huwag subukang lokohin ang dakilang archdiocese. Galit na galit,
Tinanong ni Terven kung paano Bame Alo ay kayang gawin iyon sa kanila o dalhin siya sa ibang lugar kung saan may isang tao na nagbabaliktad sa isang libro bago ito isara. Nakikita natin na ito ay isang babae na may mga mata na kulay magenta at salamin. Ngumiti siya, tinanggap niya Galyushan, na nakaupo mismo sa harapan niya. Dahil siya ay abala pa, ang ating sabi ng bata na medyo agresibo iyon maligayang pagdating para sa isang taong pumihil mga miyembro ng Order of Vengeance mula sa namamatay. Ngumiti, nagtataka ang babae kung ganyan ba talaga ang gusto ng batang maglaro. Habang iniisip ng pangunahing tauhan na si Bame Alo ay isang napakatalentadong mamamatay tao na dapat ay nakatanggap siya ng mga ulat tungkol sa kanya sa pamamagitan ng mga ibon, na nangangahulugang ang lalaki ay may sapat na oras para maglatag ng bitag para sa kanya. Kaming malaman na ang babae sa harap ng ang pangunahing tauhan ay ang dakilang arsobispo ng ang simbahan ng Ol na pinangalan ng Chandel Frey na nagnanais ng paghihiganti laban sa imperyo dahil sa mga hindi magamot na sugat sa kanyang braso. Iniisip ng ating batang lalaki na ang babae ay gustong gamitin siya upang magdulot ng ilang uri ng pinsala sa imperyo. Bigla Chan Frey ay nagsabi na tama siya na parang binabasa ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos ay sinasabi na kahit hindi alam ang kanyang tunay intensyon, walang magbabago kahit na magkukumpuni siya. Sinabi ni Gloian na marahil ang ministro na namamahala sa mga gawain ng palasyo, na kaalyado nila, ay galit, na magiging siya rin kung siya malapit ng mahuli. Ngumingiti, ang sabi ng babae na medyo kawili-wili iyon. Gayunpaman, sinasabi ng pangunahing tauhan na hindi siya interesado dahil sa kanya, siya pa nga nagkaroon ng duelo laban sa Marquez, na nagdulot ng napakagandang pakiramdam, isang damdamin dapat ay alam niya ng mabuti, kahit na hindi siya manalo tulad ng ginawa niya. Matapos siyang mapahiya ng matinding titig ng arsobispo, nagtanong ang aming batang lalaki kung gusto ba niyang patayin siya, at sinasabi na kung mangyari iyon, siya'y labis na magsisisi pagsisisihan ito dahil kung wala siya, walang paraan upang maiwasan ang sakunang darating na seselante sa Orac sa loob ng humigit kumulang 10 araw, magsisimula mula sa araw na iyon, kung saan maraming buhay ay isasakripisyo. Ngumiti, ang babae tinanong kung anong uri ng sakuna ang tinutukoy niya at kung ito ay isang uri ng lindol. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod ay may simbahan kung saan ang isang Diyos ay maaaring magpakita ng direkta at huminto anumang may banal na kapangyarihan. Nagbigay ng kaunting tawa, tinanong ni Giliusayan kung siya maliit na tawa, tinanong ni Giliusayan kung siya hindi alam na ang banal na kapangyarihan ay hindi omnipotente, dahil iyon ang natural at loikong kaayusan. Ipinapatong ang kanyang kamay sa mesa, sinasabi ng arsobispo na talagang lahat ay nangangailangan ng natural at lohikal na kaayusan, saka inutusan silang dalhin ang ikatlong prinsipe sa piitan. Habang ang babae ay umalis, ang mga gwardya ay mabilis pumasok upang isakatuparan ang utos. Nanginginig sa buong katawan, ang aming bata ay nagsasabi ng isang bagay na hindi tama. Pagdating sa selda, siya nakikita sina Carl at Tervine, na nagtatanong kung siya ay okay at kung paano ang pag-uusap kay Frey pumunta. Tumigil si Gloian sa paglalakad at nagbigay ng isang ngumiti bago magsara ang bakal na pinto sa likod siya. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapalitan ng tingin mga sulyap, umupo ang lahat at ang sinasabi ng kabalyero na bumisita sa kanila si Beo at nagdala ng pagkain. Sabi ng mangkukulam ang lalaki din ay pansamantalang nagkomento tungkol sa sitwasyon ng lungsod-sitwasyon. Tinanong ng pangunahing tauhan kung ang pari ay binanggit ang mga alitan na kinasasangkutan ang mga pangkat, na nag-iwan sa babae na gulat. Sabi ni Carl, inamin ng lalaki na ang katedral ng Kisha at ang Titan Task Force ay pinapanatili ang Olm simbahan sa ilalim ng kontrol na nagsasabing sila kailangan palayasin o patayin ang ikatlong prinsipe na itinuturing na kaaway. Kami madiskubre na 6 na grupong militar ay bahagi ng paksyon ng revolusyonaryong hukbo, ang dakilang anden ng tablet ng ahas kung saan naruroon ang grupo ngayon. Ang Kisha simbahan ng tablet ng Rusa, ang hangganan tagapangalaga na responsable para sa mga panlabas na lugar. Ang unit ng pagpapanatili ng lungsod na nagbabantay ang mga lupain ng mga mensahero, ang ISTD na hukbo, na siyang reserbang puwersa, at ang Titan Task Force na bumubuo ng isang malaking puwersang revolusyonaryo sa pamamagitan ng paghahati-hati ng kanilang mga tungkulin at sukat. Gayunpaman, ang sentro figure ng lahat ng ito ay ang pinakamataas na pinuno, na katumbas ng emperador ng imperyo. Sa kanyang mga iniisip,
Ang aming batang lalaki nagtatapos na lahat ay dapat na napag-usapan kung paano siya haharapin at nagtatanong kung may sinabi pa ba si Belo. Pervan pagkatapos ay sinabi ng lalaki na marami mga taong kasing talino ng ikatlong prinsipe at na dahil masyado siyang mayabang na siya ay napadpad sa selda na iyon. Nababalisa, sinabi ng babae na pagkatapos noon hindi niya alam kung ano pang sasabihin, hindi na sumasang-ayon siya sa sinabi ng lalaki. Bigla, ang aming batang lalaki ay nagsimulang kumilos ng kakaiba at nag-aalala sa kanyang mga kaalyado. Yoshan sinasabi niyang ayos lang siya at nasa totoo lang siya na pagtanto niyang nakakatawa ito dahil Bame Alo ay nangangahulugang sa loob ay mayroong 100 patungo sa ilalim ng lupa. Kaya, dito nagtatapos ang video.